No need to investigate her. Naalala ko ng lahat. Ang lahat ng nakaraan namin. Ang tungkol sa bata. Ang tungkol sa nagawa ko noon. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung papaano ko ito aayusin. Sa ngayon gusto ko munang manatili sila rito. Magkukunwari akong walang maalala hanggang sa maging maayos kami. Natigilan si Dalisay sa sunod niyang narinig. Hindi siya makagalaw. Gulat at tulala lang siya. Nang mag-sink in sa isipan niya ang lahat ng narinig, ay kumuyom ang kamao niya. Nagkukunwari itong walang maalala. All this time, ay niloloko lang pala siya. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Madaling araw pa lang, ngunit maaga nang nasa kusina si Dalisay at inaasikaso ang agahan nila ng kanyang anak. Bandang 5:00 nang matapos siya sa ginagawa sa kusina, kaya nagtungo na siya sa loob ng kanilang silid. Isang batang babaeng nakahiga roon na nasa edad 6 na taong gulang. Hinawi ni Dalisay ang ilang hibla ng buhok ng bata bago nagsalita. "Fiona, anak, gising na. Kakain na tayo." Aniya sa batang mahimbing pang natutulog. Ilang beses niyang tinawag ang pangalan nito hanggang sa magising na nga ito kalaunan. Kinusot-kusot nito ang mga mata nang magising na. Naawa na rin si Dalisay sa kanyang anak. Ayaw niya sanang pilitin itong gumising ng ganoon kaaga. Kaya lang wala naman siyang choice. Kailangan niyang isama ang kanyang anak sa palengke. Tendera siya ng mga gulay sa palengke. Tagabantay lang siya doon at sinasahuran siya ng 400 sa isang araw. Kahit papaano ay nabibili nila ang mga kailangan nila sa araw-araw dahil sa kanyang trabaho. Sabado sa araw na iyon at walang pasok sa school ang kanyang anak, kaya sasama ito sa kanya sa palengke ngayon. Hindi niya naman kasi pwedeng iwan ang anak niya sa bahay na mag-isa. Hindi siya mapakali kapag hindi niya kasama ang anak niya. "Kumain ka ng marami, anak." Aniya rito, tapos ay nilagyan niya ng kanin ang plato ng anak. "Kain ka rin po, mama." Ani naman ang kanyang anak sa kanya nang mapansin itong panay ang asikaso niya rito, tapos siya'y hindi pa kumakain. Oo. Kakain na rin si mama. Huwag kang mag-alala." Tugon niya naman rito. "Bukas po ba'y magsisimba tayo, mama?" Nilingon niya ang anak at tumango. "Oo, syempre. Hindi pwedeng hindi tayo magsimba. Kailangan natin paglaanan ng oras ang Diyos. Tuwing linggo na nga lang tayo makakadalo sa Kanya. Tapos absent pa tayo? Kailangan natin magpasalamat sa Kanya. Kasi kung wala siya, wala rin tayo ngayon rito. Lahat ng kinakain natin ngayon ay galing sa Kanya. Lahat ng blessings na natatanggap natin ay galing din sa Kanya." Napangiti ang kanyang anak at tumango. "Tama, mama. Binibless tayo kasi parati tayo nagpapasalamat sa Kanya." Lumawak ang kanyang ngiti. Tapos nila sa hapag ay nagligpit na sila. Tinutulungan naman siya ng kanyang anak roon. Kaya mga bandang 6 ay nakaalis na sila mula sa maliit nilang bahay. Kaagad silang nakarating sa palengke at kaagad niyang inasikaso ang mga gulay sa lagayan. Maya-maya'y darating ang may-ari upang mag-iwan ng pera dahil maliban sa nagbebente ng gulay, ang kanyang amo ay komprador din ito ng mga niluluwas na gulay mula sa bundok. "Magkano dito?" Nilingon niyang nagtatanong na babae. Makapal ang makeup ng babae at pusturang-pustura ito. "San po dyan?" Aniya sa magalang na tono. Ito. Mukhang iritado naman ang tono ng babae. Kaagad niyang sinundan ang tinuturo ng babae. Nakita niyang tinuturo nito ang sayote. Kaagad niyang binigay sa babae upang ma-check nito. "Talagang bulok itong inabot mo?"
Mas lumala ang iritasyon sa boses ng babae. Namilog ang mga mata niya. Binaba ng babae ang hawak kanina na sayote at tininang siya kaagad. Hindi naman bulok iyong binigay niya, kaya nagtaka na napatingin siya sa babae. Hindi naman po ito bulok, dumi lang po ito. Pangangatwiran niya, bulok yan. Pinagpipilitan mo pa talaga. O baka nananadya ka lang? Feeling mo? Tick of fort? Nagtaas na ito ng kilay sabay pamewang. Umiling siya kaagad. Hindi naman po sa ganun. Pinulot nito ang sayote at biglang binato sa kanya. Tinamaan siya sa braso at napahima siya doon. Hoy, ikaw na bruha ka. Namilog ang mga mata niya nang bigla na lang magsalita ang anak niya na mewang din ang maliit niyang anak. Nakapatong ito sa upuan at may hawak na crayons. Fiona, mahinang saway niya sa anak. Anong sinabi mong bubwet ka? Buliw ng babae. Wala ho. Huwag niyo napansinin ang anak ko. Aniya at kaagad na pumagit na dahil balak sugurin ng babaeng anak niya. Mukha ka nang witch tapos ang sama pa ng ugali mo. Patuloy ni Fiona. Kaya kaagad niyang tinakpan ang bibig ng anak. Mariin siyang napapikit. Abat, ikaw na bata ka? Sumugod ng tuluyan ang babae kaya niyakap niyang anak at baka masaktan pa ito. Kaya lang hindi niya alam na upuan pa lang dinampot ng babae. Iyon ang balak nitong ihampas anak niya. Kaya lang humarang siya kaya siyang tinamaan. Direktang sa ulo niya tumama ang upuan. Nagdilim kaagad ang paningin niya. Hindi niya narinig ang pag-iyak at paghingi ng tulong ng kanyang anak. Sa kabilang banda, seryosong tinitigan ni David Allaher ang pinasang documents sa kanya ng kanyang staff nang biglang tumunog ang telepono sa kanyang desk. Kaagad niyang sinagot ang naturang tawag. Good morning po, sir. Bungad ng kanyang tauhan sa seryosong tono. Yes? Anong meron? Tungkol po ito sa inyong mag-ina. Natigilan siya nang marinigang tungkol sa bagay na yon. Anong tungkol sa kanila? Aniya, hindi niya alam kung bakit pero kinabahan siya bigla. Sinugod po sa ospital si Ma'am Dalisay. May nangyari sa palengke kanina. At critical po si Ma'am ngayon. Nasa ER siya ngayon. Patuloy ng kanyang tauhan. Natigilan siya. Ay kung anong bagay na kaagad na sumalakay sa puso niya, wala siyang matandaan. Maging ang tungkol kay Dalisay na sinasabing karelasyon niya noon ay nakalimutan niya. A year ago, nasangkot siya sa isang car accident at nagkaroon siya ng amnesia. Gusto niyang alalahanin ang lahat ng nangyari noon pero hindi niya magawa. Pinaimbestigahan niya si Dalisay upang kahit papaano'y mapatunayan ang tungkol sa babae. Ngunit hirap kumalap ang matauhan niya ng impormasyon tungkol sa babae. Pupuntahan ko siya. Aniya sabay tayo. Call the ambulance chopper. I want them safe now. Po? Magpapakita po kayo sa kanya? Maging ang tauhan ay nagulat sa biglaan niyang desisyon. Yes, I'm coming. Gusto kong makita ang babae. Okay, boss. Tapos ay binabaan niya ang tawag, saka kinuha ang susi sa kanyang mesa. Saka nagtungo sa elevator, tungo sa parking lot. Kaagad siyang nakarating sa parking lot at nahanap ang kotse. Saka pinasibad tungo sa address ng ospital na pinasa sa kanya ng tauhan. Saktong nakarating siya sa ER na sinasabi ng tauhan. Kanina sa entrada ay sinalubong siya ng matauhan niya upang sabihin sa kanya ang kalagayan ng babae bago siya tumuloy sa loob. Ngunit sa labas ng ER ay isang batang umiiyak ang nakaupo roon. Nanatili ang mga mata nito sa pinto ng ER. Kunot noong lumapit siya, nagtungo sa may pinto. Iniisip niyang baka maling lugar ang napuntahan niya ngunit tama siya. Nasa loob si Dalisay kaya bakit nasa labas ng pinto ang batang ito? Matapos siyang makita ang kaguluhan sa loob,
at pag-revive sa babae ay bahagya siyang umatras. Hindi isang pamilyar na pakiramdam ang naramdaman niya matapos makita ang sitwasyon ng babae sa loob. Muli ay umatras siya. Baka sakaling mapawi ang kakaibang pakiramdam. Ngunit ganun pa rin, hindi nagbago. Kaibigan po ba kayo ni Mama? Natigilan siya na magsalita ang bata sa tabi niya. Kasabay nun ay hinawakan nito ang hintuturo niya gamit ang maliit nitong kamay. Mama? Tinawag nitong Mama si Dalisay, pero ang alam niya walang asawang babae. Namilog ang mga mata niya nang bigla na lang humagulhol muli ang bata. Pwede niyo po bang tulungan niyo ang mama ko? Ani ng bata habang umiiyak. Kasi po, walang-wala po kami. Hindi po magandang kalagayan ng mama ko. Tsaka, baka hindi po siya asikasuhin ng doktor kasi wala kaming pambayad. Kaya pakiusap po, tulungan niyo po ang mama ko. Unti-unti siyang lumingon upang tingnan ang bata. Gulat at kit sa dibdibang naramdaman niya sa mga oras na yon. Hindi niya alam na may anak si Dalisay nang magtagpo ang kanilang mga mata ng bata ay tila napigilan niya ang kanyang hininga. Ang mga mata ng bata ay pamilyar. Hindi niya maintindihan kung bakit nararamdaman niyang ganon. Dahil ba narinig niyang may relasyon sila ng babae at maaring anak niyang batang ito? Nagtagis ang bagang niya at hinawakan ang maliit na kamay ng bata na nakahawak sa trouser niya. Kinuha niyang phone sa bulsa habang nanatili pa rin na nakatitig sa bata. Hello? Aniya. Sabay tinanggal niya ang kamay sa bata na nakakapit sa kanya. Kita niya kung paano bumukas ang gulat at sakit sa mga mata ng bata. Ulit ay nagtagis ang bagang niya sa nakita. Nasasaktan siya at gusto niyang magmura kasi hindi niya maintindihan kung bakit nararamdaman niya iyon. Tsaka tumalikod siya habang nasa phone. Sir? Ano po iyon? Alertong sabi ng tauhan. Asikasuhin niyo ang bills at lahat ng kailangan ni Dalisay. Ani't bumalandara ulit sa isipan niya ang sakit na nakita niya sa mga mata ng bata kaya nagtagis ang bagang niya. Tapos dalhin mo sa bahay ko ang mag-ina. Oras na na-discharge na ang babae. Doon na muna sila titira sa akin. Matagal bago makapagsalita ang tauhan niya. Alam niya nagulat din ito sa naging desisyon niya kasi di naman talaga ito kasama sa napag-usapan. 20 years ago, isang magarang party ang pinasadya ng ama ni Dalisay. It's her debut. Next year ay gagraduate na rin siya sa college. Gusto niyang pasukin ang education, kaya yan kinuha niya kahit alam niyang hindi iyon makakatulong sa negosyo ng kanyang ama. Ayos lang din naman sa kanyang ama at hindi kailanman ito nag-disagree sa mga gusto niya. Only child lang siya and 5 years na noong mamatay ang kanyang ina sa cancer. Ang ama niya na lang ang naiwang kasama niya. Unti-unti nilang tinuturuan ng sariling ma-overcome ang pagkawala ng ilaw ng kanilang tahanan. Hindi madali ngunit pilit kinakaya. Maliit lang ang negosyo ng kanyang ama, hindi tulad ng iba. Ngunit generous at friendly ang kanyang ama kaya't nagkaroon ito ng maraming koneksyon at kaibigan sa larangan ng magnenegosyo. Maliban doon ay magaling din ang kanyang ama sa pag-handle ng negosyo. Hindi malabong balang araw ay magbuboom din ang kanilang negosyo. Wala pa ba si David? Nilingon ni Dalisay ang isa sa kaibigan ng ama na si Loren. Isa ito sa malapit sa kanyang ama, kababata at naging kaklase ito ng ama niya. Animo itong nagmistulang ina niya matapos mawala ang kanyang ina. Umiling siya at bahagyang ngumiti. Wala pa po eh. Napabuntong hininga ang babae. Hayaan mo, baka abala lang. Baka may emergency sa ginawa. Darating din iyon, iha. Tapos ay tinapik-tapik ang kanyang balikat upang i-cheer up siya. Napangiti siya at tumango. Tama ito.
Dapat niyang alisin ang lungkot sa puso niya na titiyak niyang darating din si David. Tibo mo ngayon. Huwag ka nang malungkot. Anito, at pinisilpang pisngi niya. Natawa na lang siya sa sinabi ni Loren. Maya-maya'y bababa na rin ang kanyang ama para mag-speech para sa opening ng party niya. Ilang saglit ay nagsimula na nga hanggang sa 18 rows na. Panay ang sulip niya sa entrance ng party pero wala pa rin si David. Ayaw niyang maramdaman ng lungkot ngunit hindi niya maiwasan. Wala pa rin ang boyfriend niya at malapit ang matapos ang seremonyas ng party. Nag-promise ang lalaki na darating pero wala pa rin hanggang ngayon. Si David ang soon-to-be CEO ng kumpanya ng pamilya. Kaya maiintindihan niya kung bakit gano'n na lang ito kaabala. At saka, seryoso ito sa bagay na yon. Sinabi ng lalaki sa kanya na para sa future nila ang ginagawa nito. Gusto nitong bigyan siya ng maayos na buhay balang araw, oras na nagpakasal siya rito. Bumuntong hininga siya at ngumiti sa kasayaw niya. Hindi may tago ang totoong nararamdaman niya sa mga oras na yon. Alam niyang maging ang mga tao sa paligid ay napapansin din iyon sa kanya. Hanggang sa natapos na ang seremonyas at nagsimula nang magsayaw ang mga bisita niya at ng ama, hindi pa rin dumarating si David. Tinignan niya ang phone at baka may text ang lalaki ngunit wala rin. Kaya maiiyak na nagtungo siya sa may pool upang doon umaupo. Napahawak siya sa dibdib nang maramdaman ang kirot doon. Hindi niya mapigilang masaktan. Nag-promise kasi si David na isa ito sa makakasayaw niya sa 18 Roses. Pero wala dyan ang lalaki. Ni-text o tawag ay wala. Babe? Natigilan siya at kaagad na napatayo nang marinig ang pamilyar na boses. Namilog ang mga mata niya nang makita si David. May dala itong bouquet ng pulang rosas. David! Ani at kaagad na niyakap ang lalaki. I'm sorry kung nalate ako. Anito, napangiti siya. Kaagad na naglaho ang tampo sa puso niya, kaya lang natigilan siya nang matanaw ang babaeng hindi naman invited sa dibo niya. Si Daniela, ang alam niyang matagal nang may crush kay David. At base sa nalaman niya, ay kababata at kaklase ni David noon ang babae. Ngayon ay nagtatrabaho rin ito sa kumpanya ng pamilya ni David. Kaagad na naglaho ang ngiti sa labi niya nang makita niyang kumaway si Daniela sa kanya. Sabay niya sinaanimo na nanunuya sa kanya. Hayagan nitong inamin sa kanyang may gusto ito kay David. Humigpit ang yakap niya sa lalaki. Nakaramdam siya ng takot ngayong nakita niya si Daniela. Of course, that girl is an evil. Kaagad na may pumasok na hindi kaya-ayang ideya sa isipan niya. Papaano kung si Daniela palang dahilan kaya natagalan si David? Parang may kumurot sa puso niya dahil sa ideyang yon. May tiwala naman siya kay David. Kaya lang, kay Daniela, wala. Here, hold my hand. Ani David sabay abot sa kamay niya. I do super late na ako. But I can still dance with my girl, right? May lambing sa boses ni David habang nakatitig sa mga mata niya. Tito? Ani yan na naguguluhan. Hindi niya alam kung anong balak nito. Tumango ito at ngumiti. Nilapag nitong bulaklak sa tabi ng pool at hinawakan ng bewang niya at isang kamay. Napangiti siya ng mapagtantong magsasayaw sila. Okay. Aniya na nakangiti na. Isinayaw siya nito sa tabi ng pool. Habang ginagawa nila iyon, ay nagkukwentong lalaki sa nangyari sa buong araw nito. Masaya nitong kwentong tungkol sa mga projects na nadil ng mga to. Muli ay naikwento naman ni David ang tungkol sa bahay na gusto nitong ipatayo. Hindi naman kailangan na nasa tabi ng dagat, David. Ano nga na ikwento ng lalaki sa kanya? Pero yun ang matagal mo ng pangarap, babe. Gusto ko lang tuparin iyon at mukhang magandang spot nga rin iyon. Nakangiting giit ng lalaki. Tama ito. Pangarap nga niya na magkaroon ng bahay sa tabing dagat. Kaya lang hindi niya naman inaasahan na tutuparin nga iyon ni David para sa kanya. Papaano ikaw? Ang trabaho mo? Malayo yun sa trabaho mo. Ano yan na? May pag-aalala sa boses.
kaya ko naman araw-araw na bumiyahe. Ayos lang yun. Huwag kang mag-alala doon. Anito at ngumiti ng may gaan sa kanya. May iyak siya kaya niyakap niya si David. Ayaw niyang makita nito ang pag-iyak niya. Masayang masaya siya kahit may kalakip na pag-aalala. Kasi gusto nitong tuparin ang pangarap niya, di bali nang ito ang mahirapan. Ipinakilala si David ng ama niya sa mga kaibigan ng kanyang ama. Nakangiti na sinundan niya ang tingin ng lalaki na kasama ng kanyang papa. Close na close ang dalawa. At alam niyang botong-boto ang kanyang ama kay David. Hindi siya mahilig sa usapang negosyo, pero si David interesado roon. Alam niyang magkakasundo ang mga ito. Natigilan siya ng maalala ang bouquet niya na naiwan sa may pool. Kaya kaagad siyang bumalik doon upang kuhanin sana. Kaya lang natigilan siya nang makita si Daniela ang may hawak ng bulaklak at mukhang papasok na rin ang babae. Oops, sorry. Sa'yo nga pala to. Anito sabay abot sa kanya ng bulaklak. Tinanggap niya iyon habang nakakunot ang noo. Ingatan mo naman yan. Ako kayong pumili niyan. Natigilan siya sa sinabi ni Daniela. Nang mapansin nito ang reaction niya, ay natawa ito. Oh gosh! Hindi sinabi sa'yo ni David? Hindi siya nagsalita. Gulat pa rin ang nakabalatay sa kanyang mukha. Okay, fine. Aaminin ko na. Mukhang walang balak na sabihin iyon ni David. Pero, ako talagang tagabili ng mga flowers na binibigay ni David sa'yo. Akala mo ba, nag-e-effort siya na mamili ng mga bulaklak? Tumawa ito. I'm so sorry kung minsan mo lang siyang makasama. Super nagigilty ako na ako ang buong maghapon niyang kasama instead na ikaw. My gosh, parang ninakaw ko pang time yung dalawa. Kunyari nalulungkot ito pero alam niyang nanunuya lang ito. Nagtagis ang bagang niya. Baka kami ang talagang bagay, no? Kasi isipin mo, mahilig ako sa business tapos mahilig din siya sa business. While ikaw, gusto mo lang maging teacher which is hindi helpful sa mga gusto ni David. Hindi mo siya masusuportahan kasi wala ka naman talagang alam. And add to that, close din ang pamilya ko at pamilya ni David. Nakangisi na si Daniela, bakas ang kayabagan sa pagmumukha nito. Napalunok siya at nanginginig ang mga daliri na nakatitig sa babae. Kung ganun, bakit akong pinili? Ilang taon ka nang umaaligid sa kanya pero hindi kanya niligawan. Aniya sa seryosong boses. Nakita niya kung papaano natigilang si Daniela. Kita niyang unti-unting pagsilay ng galit sa mga mata nito. Naapektuhan nito sa sinabi niya. Kasi dumating ka. Ikaw humarang sa mga mata ni David para tingnan ako. Nagtaas na ito ng boses. Ngumiti siya. Kung talagang minahal ka ni David, kahit ilang babae pang dumating sa buhay niya, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Kaya hindi mo ako pwedeng gawing dahilan, Daniela. Tanggapin mo na lang na hindi ka mamahalin ni David higit pa sa kaibigan. Hindi na nakapagsalita si Daniela. Maiyak itong umalis sa harapan niya. Sa kanya lang nailabas ang naipong hangin sa dibdib. Sinundan niya ng tingin ng papalayong si Daniela, ngunit nakita niya na si Lorena bakas ang takot at pag-aalala sa mga mata habang palapit sa kanya. Dalisay, iha. Ang papa mo. Umiiyak na sumbong ng babae sa kanya. Po? Gulat at naguguluhan siya. Tapos ay hinilan na siya nito papasok sa loob. Naabutan niya ang mga tao na nagkakagulo sa loob. Ilang saglit ay dumating ang ambulansya. Anong nangyari sa kanya? Tulala na sabi niya. Niyakap siya ni Lorena. Bigla na lang siyang nahirapan huminga. Tapos bumagsak siya bigla. Ang papa niya, may sakit sa puso. Ang papa niya. Ayun ang kaagad na naisip niyang dahilan kaya nangyari ang ganun sa kanyang ama. Umiiyak na si Lorena sa tabi niya. Ilang saglit ay lumapit si David sa kanya. Magkasama sila ni David na nagtungo sa ospital kung saan dadalhin ang kanyang ama. Akala ni Dalisay, magiging maayos pa rin ang lahat katulad noon. Ilang beses nang inatake ng gano'n ang kanyang ama, ngunit nagiging maayos ito pagkatapos.
Pero sa pagkakataong iyon, ay sa morgue na siya dinala ni Lorena. Hindi na sa isang private room o ano paman. Talagang tuluyan nang na maalam ang kanyang ama. Maging si Lorena ay hindi siya nagawang samahan sa libing ng kanyang ama. Ayon sa narinig niya ay hindi pa rin tanggap ng babae ang pagkawala ng ama niya na pagtanto niyang higit sa pagiging kaibigan ng tingin ni Lorena sa kanyang ama. Ipinagdarasal niya na lamang na pareho nilang malampasan ang dagok na iyon sa kanilang buhay. Sinikap niyang makamove on dahil ayaw niyang malungkot ang kanyang ama kasi kung nasan man ang amay sa mga oras na iyon ay natitiyak niyang hindi ito nagugustuhan na habang buhay niyang dalhin ng pighati sa puso niya. Kasama na nito ang kanyang ina at natitiyak niyang masaya na rin ito kung nasan man ito naroroon ngayon. 2 taon nang nakalipas ay pinakasalan siya ni David. Unti-unti niyang niyakap ang buhay may asawa. Kasama si David ay tila walang imposible para sa kanilang dalawa. Napapikit siya nang maramdaman ang yakap mula sa likod kasabay ng masuyong halik sa kanyang sentido. "Babe, gising ka pa?" Ani David mula sa kanyang likod. Hinarap niya ito at ikinawit ang braso sa batok nito. Maririnig ang alon sa unahan, kasabay ng tibok ng pareho nilang mga puso. Ngumiti siya ng may lambing. "Sabay na tayo matulog. Kanina ka pa sa library. Marami bang trabaho?" Aniya, tumango ito. "Yes, pero dapat nauna ka nang matulog. Hindi yan maganda sa kalusugan mo." Napangusa siya. "Ikaw rin naman eh. Hindi rin yan maganda sa kalusugan mo." Natawa ito sabay hawi sa hibla ng buhok niya sa may bandang tenga. "Ikaw talaga ang kulit mo. Sanay na ako, samantalang hindi ka sanay sa ganito." "Sasanayin kong sarili ko." Napapailing na lang ito hanggang sa niyayanin siya nitong matulog na. Alam nitong ipipilit niya pa rin ang gusto niya. Wala na itong magagawa sa bagay na yon. Yakap-yakap siya nito lang makahiga na sila sa kama. Bukas ang bintana na nakaharap sa dalampasigan. Dinig na dinig sa silid nila ang mabining hampas ng alon sa tabing dagat. Natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng bahay sa tabing dagat at kasalukuyan nga silang nakatira sa bahay na iyon. Hindi ganun kalaki pero sakto lang upang doon nila buuin ang kanilang pamilya at mga pangarap. Nagising si Dalisay sa boses na naririnig sa paligid niya. Nang magmulat siya ng mata, ay narinig niya mula sa silid na may kausap si David sa labas. "Bakit ganun ang resulta? Bakit hinayaan niyo mag-pull out siya ng share? Alam niyo naman na naghihingalo ng pondo natin. Hindi niyo malang hinanapan ng paraan para magbagong isip niya?" Natigilan siya ng mapagtanto ang sinasabi ni David sa kausap sa phone. "Babagsak ang kumpanya kung nagtuloy-tuloy ang ganyang sistema. Alam niyo naman na wala ako dyan parati. Hindi ako agad-agad makakadalo para saklolohan kayo dyan. Kaya sana man lang matuto rin kayong humanap ng paraan. Hindi yung isang tao lang ang aasahan nyo." Patuloy ni David. Hindi si David ang CEO, ngunit ang trabaho niya ay tila dinaig pa ng CEO dahil ito ang madalas na asahan ng lahat. Masasabi niyang handang-handa na talaga ang kanyang asawa para maging CEO ng kumpanya. Dahil doon ay may malaking desisyon na nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na mag-isang harapin ang kanyang asawa ang lahat. Siyang asawa nito kung kaya't kailangan niyang tumayo sa tabi ng asawa upang alalayan nito at ito ang pagkakataong iyon. "Sasama ka?" Nagulat si David nang isang umaga nagdesisyon siyang sumama rito. Tumango siya at ngumiti. "Oo, David. Bahala kong bisitahin ang bahay ni Papa. Matagal-tagal na rin noong huling apa ko roon." Tumango-tango ang asawa. "Sige, para naman may kasama rin ako mamaya pag uwi." Malawak ang ngiti ng lalaki sa ideyang iyon. Natawa na lang siya. Madalas itong mag-isa sa biyahe at halatang nabuboryo rin ito sa biyahe kapag mag-isa ito. Masaya itong kasama siya mamaya pag uwi. "Ingat ka. Dadaanan kita rito mamaya." Ani David nang maibaba siya nito sa mismong bahay. Hinalikan siya nito bago sila nagkahiwalay. Sa bungad pa lang ng bahay ay matatanaw niya ang abogado ng ama niya.
na siyang may dala ng mga papeles na hinihingi niya. Salamat po sa pag-aasikaso nito, attorney. Aniya matapos makuha ang envelope mula rito. Kaibigan kong ama mo, malaki ang naitulong niya sa pamilya ko noong nangailangan kami. Maliit na bagay lamang itong ginagawa ko. Hindi sapat ito para mabayaran ko ang lahat ng kabutihan ng ama mo. Anito, masaya siyang marinig iyon mula sa kaibigan ng kanyang ama. Nawala ito ngunit nanatili ang kabutihan ng ama sa mga puso ng taong natulungan ito. Nagpaalam din kalaunan ng attorney. Sinadya pa siya nito upang iabot lamang ang kailangan niya. Pumasok siya at tutungo sana sa office ng ama. Anong kalokohan itong narinig ko? Bigla nilang may nagsalita sa likuran niya. Nang lingunin niya, bumungad sa kanya ang tiyahin niya. Ito ang stepsister ng kanyang ama. Ampon ito ng magulang ng kanyang papa. Ibebenta mong lahat? Pati ang bahay na to? Naluloko ka na ba? Dito kami ililipat ng 2 anak ko at ng asawa ko. Sinabi ko na iyan kay kuya. Tapos ibebenta mo? Nababaliw ka na ba? Patuloy nito. Umangat ang kilay niya sa narinig mula sa babae. Bakit hindi ko pwedeng ibenta ang property ko? At bakit ililipat kayo ng pamilya mo sa property ko nang walang pasabi sa akin? Ano yan na nakataas ang noo? Property mo? Ako ang kapatid ng papa mo. Ako ang mas may karapatan dito. Anak ka lang. Nagtagis ang bagang niya. Oo, anak ako. Anak ako ng may-ari ng bahay na ito. At siyang susunod na magmamay-ari ng property ng papa ko. Pwede kang mag-aral ulit o mag-research kung nahirapan kang umintindi, tita. Namilog ang mga mata ng babae. Halatang di inaasahan na sasagutin siya nito ng ganon. Hindi. Hindi mo ibebenta ito. Sigaw nito. Nagbitiw siya ng simpleng ngiti rito. Hindi lang po ito ang ibebenta ko. Pati po ang kumpanya ni Papa. Dagdag niya. Ano? Doon nagtatrabaho ang mga anak ko. Bulalas nito. Ayos lang po. Hindi naman sila tatanggalin doon. Kaya lang dapat magsipag-sipag din sila upang hindi sila matanggal. Ang bagong may-ari ng kumpanya ay tiyak na hindi katulad ni Papa na pinapalampas lang ang katamaran ng mga anak nyo. Kita, tinotolerate ni Papa iyon kaya't hindi na tama dahil stepsister ka niya at pamilyang turing niya sa'yo. Kaya lang sumusobra na ho kayo. Kaya ngayon, magbago na po sana kayo. Tapos ay umakyat siya sa taas. Nagsisigaw ang tita niya sa baba pero wala siyang pakialam. Kukunin niya ang mga kailangan niya sa bahay na iyon bago siya aalis. Ang susunod niyang pupuntahan ay ang kumpanya ni na David. Bago iyon ay tumawag siya sa sekretary ng kumpanya. Yes po, ma'am. Magalang na bungad ng sekretarya. Hello? Pwede niyo po ba akong ipahanda ng mga papeles para sa transfer ng money sa account niyo? Matagal bago nakapagsalita ang babae sa kabilang linya. Sino po sila? Can I have your name po? Ipapa-appoint ko po kayo sa financial assistant namin, ma'am. No need. Gusto kong gawing discreet lang itong transaction na ito. Mag-i-invest ako sa kumpanya nyo at itatago mo ang identity ko. Aniya sa babae. Sige po, ma'am. Kung yun po ang gusto nyo. Ani ng babae sa kabila sa alanganing boses. Halatang hindi ito makapaniwala na may katulad niya na investor sa kumpanya. Ayaw niyang malaman ni David na isa siya sa investor ng kumpanya nito. Gusto niyang isekreto ito sa lalaki. Palim niya itong tutulungan hanggang sa maging successful ito. Lunes ng umaga ay aboteng ang ngiti ni David. Halik sa pusngi at may kalakip na pagkanta pa ng bumunga dito sa kanya. Mukhang masaya ka yata. Anong meron? Nagtataka niyang usisa sa asawa. Know what? Anito at niyakap siya. Na-promote na ako. CEO na ako ngayon, babe. May isang random na investor na hindi raw nagpakilala na bigla na lang nag-transfer ng malaking halaga sa account ng company. Natuwa si Papa kaya bigla na lang siyang nagdesisyon na
i-turn over sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Namilog ang mga mata niya nang marinig iyon mula sa asawa. Maiyak siyang niyakap ang asawa at paulit-ulit na kinongratulate ito. Halata sa mukha nito ang saya at lalo na siya, sobrang masaya siya sa naging achievement nito. Sa labas tayo mag-celebrate mamaya. Hindi ako papasok ngayon. Ani David. Hindi malis ang ngiti sa labi niya nang marinig iyon. Sa araw na iyon ay walang oras na hindi siya hinahalikan ng asawa. Abala ito at madalas stress pero ang achievement nito ang nagpapasaya rito. Bawing-bawi ang mga stress at puyat dahil sa natamasa nito. Ganadong-ganado ito sa mga sumunod na araw. Sobrang aga nito sa trabaho at masaya naman siyang gawin ang duty niya bilang asawa nito. Masasabi niyang sa pagkakataong iyon ay nagampanan niya ang role niya ng maayos. Kaya lang darating ang pagkakataong susubukin ka ng panahon. Hindi na sa ni Dalisay na iyon na rin ang pala. Ang huling beses na magiging masaya sila. Hindi umuwi ng isang gabi si David sa kanila hanggang sa umabot na ang 2 gabi. Ni isang tawag ay hindi ginawa ni David. Kahit text man lang wala. Kaya nakaramdam na siya ng kaba. Kaya nagdesisyon na siyang puntahan ang pinagtatrabahuan ng asawa. Saktong nakarating siya sa opisina nang maabutan niya itong kasama si Daniela. Magkausap ang dalawa. Hindi ito umuwi ng 2 gabi tapos ito pang maaabutan niya. Parang umahon ang inis sa puso niya. Good morning. Aniya sa dalawa nang lumingon ang mga ito sa kanya. Ngunit imbis na makita niya ang guilt at gulat sa mukha ng asawa ay mukhang kalmado pa ito. Kalamigan ang nakabakas sa mga mata nang tingnan siya nito. Why are you here? Biglang tumayo si Daniela at sinalubong siya ng ganon. Kumunot ang noon niya sa naging asta nito. Daniela, sa labas ka muna. Kailangan muna namin mag-usap. Sumingi si David dahilan para matigilan si Daniela. Sumunod naman ang babae at masamang tingin ang pinukol sa kanya bago lumabas at iniwan silang dalawa. Ano yun? Aniya sa naiinis na boses. Tiningnan lang siya ni David at biglang nilapag ang isang folder. Lumapit siya at tiningnan iyon. Natigilan siya nang makitang nakalagay sa papel. Annulment papers iyon. Para saan ito? Gulat at pagtataka ang nakabalatay sa mata niya. Pirmahan mo. May kalamigan sa asta ni David na ipinagtaka niya. Anong sinasabi mo? O mas mabuting basahin mo muna ito bago ka pumirma. Putol nito sa sasabihin niya. Wala sa sariling tinignan niya rin ang laman ng envelope na ibinigay ni David. Nakita niyang record ng bank account niya at ang 5 milyong na ipasok doon. Nakikita mo ba? Ani David at may iritasyon sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Iyan ang perang nawawala sa kumpanya ko. The same day kung kailan mo pinasok sa bank account mo ang halagang yan. David, hindi totoo. Maybe you're just using me. Baka pera lang naman talagang habol mo sa akin. May pait sa boses ni David nang sabihin iyon. Ano bang sinasabi mo? Nanginginig ang boses niya nang sabihin iyon. Hindi niya inaasahang maririnig niya iyon mula kay David. Mahal niya ito kahit hindi niya sabihin. Alam niyang ramdam ni David ang pagmamahal niya. O baka manhid lang talaga ito o hindi nito napansin ang mga ginagawa niya para rito. No. You can sign our annulment. Pwede ka nang umalis pagkatapos. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa pera. Hindi na kita pakikialaman pa. Tapos na tayo. Tinuldukan ni David ang lahat sa pagitan nila. Sa pamamagitan ng mga salita nito, wala na siyang magagawa pa. Kahit pa mag-explain siya, mukhang sarado na ang puso ni David at hindi na ito makikinig pa sa kanya. Nanginig ang kamay na pinirmahan niya ang annulment papers. Tila wala sa sariling naglakad siya palabas ng opisina. Tulala, gulat na gulat. Tila hindi pa rin nag-sink in sa isipan niyang ganun-ganun na lang natapos ang lahat sa kanila ni David. Huliin niyo ang babaeng iyan. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nakita niyang ama ni David.
May kasama itong 3 pulis. Tinuturo siya. Dapat kang makulong. Buliw nito. Nagbago ang lahat nung magkahiwalay sina David at Dalisay. Iniwan niyang dating bahay na tinitirahan nila ng babae. Kumuha siya ng condo malapit sa kumpanya niya. Sa huli, pinili niyang trabaho niya at ang kumpanya. Iniwan niya si Dalisay para sa pera. Nalaman niya sa investor niya na ang perang nakita nila sa bank account ng ex-wife niya ay ang mismong pera na in-invest nito sa kumpanya niya dahilan para ma-promote siya at maging CEO. At ang totoong nagnakaw ng pera ay ang mismong nagsumbong na si Daniela. Sinira sila nito ng babae. Magsisimanay huli na, hindi niya na may babalik pa sa buhay niya si Dalisay. Ang lahat ng pangarap at mga binuo nila'y gumuho lang sa isang kisap mata. Ang mas malala ay nalaman niyang pinakulong ito ng ama niya, nakalayang babae matapos mabigyan ng parol. Pagkatapos nun ay hindi niya na mahagila pa si Dalisay. Tuluyan na itong umalis at hindi na nagpakita sa kanya kailanman. Araw-araw, gabi-gabi siyang minumulto ng nakaraan. Hindi niya kinaya at piniling maglasing upang makalimot. Hanggang sa naaksidente siya at tuluyan niya nang nakalimutan ang lahat. Nagka-amnesia siya. Dinala siya ng ama sa Amerika upang doon ipagamot. Noong bumalik siya sa Pinas, ay tila bata siyang walang kamuwang-muwang maliban sa ama niya at kanyang pangalan ay wala siyang ibang alam, wala siyang matandaan ni katiting ng nakaraan niya hanggang sa may mahalungkat siyang papel tungkol sa babaeng nagngangalang Dalisay Corvera. Ang babaeng sinabing ex-wife niya. Ngayon ay tila siya naman ang naghahabol sa nakaraan. Gusto niyang malaman ang lahat. Gusto niyang magkaroon ng kahit kaunting ideya tungkol sa naging buhay niya noon. At magsisimula iyon sa babaeng ito. Ang laki ng bahay ng lalaki, no? Talagang dito tayo titira, mama? Narinig niya ang boses ng bata sa entrance pa lang ng mansyon. Malaki ang mansyon. Ito'y bahay lang na maliit noong dumating siya mula sa Amerika. Nasa tabi ng dagat ang property na ito. Aamin niyang nung una niyang nakita ang property na ito sa tabi ng dagat ay tila may kung ano siyang naramdaman dito. Tila konektado sa nakaraan niya. Pinagawa niya ulit ang bahay hanggang gawin niyang mansyon. Dito siya madalas umuwi pagkatapos siya sa trabaho. Magaan ang pakiramdam niya sa tuwing uuwi siya rito kaya hindi niya na iniwan pa. Matapos ma-discharge ng babae sa ospital, ay sinabi niya sa tauhan niyang dalhin sa mansyon niya ang mag-ina. Nakatayo siya sa unahan habang naghintay sa pagdating ng dalawa. Natanaw niya ito sa malaking bulwagan hanggang sa nagsalubong ang mga mata nila ng babaeng nagngangalang Dalisay. Natigilan siya. Hindi niya kilalang babae pero parang familiar ito sa kanya. Wala siyang matandaan tungkol dito pero parang hindi ito ang unang pagkikita nila. Hello po, ako po si Fiona. Bumati ka agad ang bata. Malawak ang ngiti nito samantalang tulala at mukhang gulat na gulat ang babae nang magtama ang mga mata nila. Good morning. Buti at nakarating kayo. Aniya sa seryosong boses sabay baling sa bata. Saglit siyang napatitig sa bata. Kaagad na dumako ang mga mata niya sa mga mata nito. Nagtaka siya nung una kung bakit familiar sa kanya ang batang ito. Napagtanto niya kalaunan na ang mga mata pala nito ay katulad sa kanya noong bata pa lang siya. Kahit hindi niya sinuklian ang ngiti ng bata, ay nanatiling nakangiti ito at masayahin pa rin. Magandang umaga. Seryoso at formal na sabi ni Dalisay. Tinulungan ko kayo, pero hindi yun libre. Gusto ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho niyo rito ay mabayaran yung nagastos ko. Sunod niyang sinabi. Bago dali ng mag-ina sa mansyon na iyon, ay nagkaroon ng agreement ang mga ito at ang tauhan niya tungkol sa bagay na ito. Alam ng mga ito ang mangyayari oras na pumayag ito sa kondisyon. At dahil pumayag ang mga ito kaya't nandito ang dalawa sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung papaano napunta sa ganitong sitwasyon ang kanyang ex-wife. Hindi siya halos makapaniwala nang malaman niya ang sitwasyon ng babae. Paano niya ito naging asawa gayong ganito ito kahirap?
Papaano niya nagustuhan ng babae sa ganitong sitwasyon nito? Anong klaseng relasyon ang mayroon sila? Papaano sila nagkahiwalay? Kung ano-anong bagay ang nabuo sa isipan niya, hindi niya alam kung saan magsisimula. Naiintindihan po namin. Magalang na sagot ng babae. Hindi ito nag-react ng malala o kung ano paman. Nanatili ang kalamigan sa mga mata ni Dalisay habang nakatayo sa harapan niya. Aware itong wala siyang maalala dahil na rin sa sinabi ng tauhan niya tungkol sa naging kondisyon niya. Ex-wife niya ito at party siyang nangakaraan nito. Ngunit walang drama o kung ano man sa mga oras na yon. Animo pure business na lang talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa. Nandoon ang mga ito upang bayaran ang nagastos niya. At nandoon siya upang singilin ng mga ito. Wala nang ibang dahilan pa. Then, all clear. Magsisimula ka na bukas. Aniya sa babae. Tumangon lang ito at sumunod na sa tauhan niya tungo sa maid's quarter. Sinundan niya ng tingin ang mag-ina. Ang bata ay panilingon sa kanya habang si Dalisay ay tahimik at seryosong naglakad ng walang lingon-lingon. Binitawan niyang malalim na paghinga. Animo kanina pa niya pinipigilan ang paghinga niya nang hindi niya namamalayan. Masasabi niyang may kung ano talaga sa babae na dapat niyang alamin. Hindi pa man napapatunayan ay parang nararamdaman niya na ngayon pa lang. May kakaibang pakiramdam na hatid na ang mag-ina sa kanya. Napahawak siya sa dibdib nang maramdaman ng malakas na kabog niyon. Kahit ang puso niya ay nag-react ng ganon. Nagtagis ang bagang niya at umalis na bago pa lumala ang lahat. Tutungo na siya sa kumpanya upang asikasuhin ang mga bagay-bagay na kailangan niyang asikasuhin tsaka babalik siya bukas. Kailangan niya munang pakalmahin ang sarili. Pakiramdam niya ay mababaliw siya oras na nanatili siya roon. Seryoso ang mga mata na nanatili iyan sa kalsada. Tila may pwersa na humihila sa kanya upang manatili roon. Kaya lang kailangan niyang labanan ang urge na iyon. Hindi mapirmi ang mga mata ni David sa kinakain. 3 linggo nang nakakaraan. Ganon parati ang setup nila at walang nagbago sa loob ng ilang araw na pananatili ng mag-ina roon. Nasa hapag siya at kinakain ng inihanda ng babae para sa kanya. Linggo ng umaga, hindi siya pumapasok tuwing linggo at nanatili lamang sa bahay. At sa tuwing kakain siya, ay hindi niya kasabay ang mag-ina. Hinihintay ng mga ito na matapos siya sa pagkain bago kakain ng mga ito. Hindi siya komportable sa ganong setup, kaya nga hindi siya makapag-concentrate sa pagkain. Panay ang sulyap niya sa dalawa habang nagdidilig ang mga ito ng halaman sa labas. Kinuha niyang kape at nagtungo sa may pinto na nagdudugtong sa pool. Mama, ang daming bulaklak oh. Boses siya ng bata habang hawak ang hose at dinidiligan ng halaman habang nag-a-arrange naman ng mga paso ang ina. Napangiti si Dalisay habang pinagmamasdan ng anak na maganang nagdidilig ng mga bulaklak. Gusto nitong diligan ng lahat ng bagong tanim niyang mga halaman. Tuwang-tuwa pa itong pinagmasdan ang mga namumulaklak na halaman. Mama, tiyak akong matutuwa si Sir David kapag nakita niya ito. Tumadami ang bulaklak nitong garden niya dahil maayos nating inaasikaso. Inosenteng tura ng bata. Tipid ang hiting binitawan niya. Alam niya naman na walang pakialam si David sa mga bulaklak na iyon. Hindi mahilig sa bulaklak ang lalaki. Siya lang itong mahilig doon noon. At natitiyak niyang hindi iyon ma-appreciate ni David. Wala itong maalala. Heto nga, atrabahante ang turing nito sa kanila ng kanilang anak. Nasasaktan siya tuwing magkukwento ang anak niya tungkol kay David. Sa tuwing magsasalita ito, animo umaasa ito ng kaunting atensyon mula sa lalaki. Hindi alam ng kanyang anak ang tungkol kay David, ngunit tila nararamdaman nito ang connection nito sa lalaki. Heto, diligan mo rin ito. Aniya't inilapit sa anak ang inayos niyang paso. Opo. Tapos ay alertong kumilos kaagad ang anak upang sundin ang gusto niya. May tinabi akong ulam kanina. 3 piraso ng longganisa at 2 tusino. Namilog ang mga mata ng anak matapos marinig ang sinabi niya. Yehey!
Masarap ang ulam namin. Anito sabay talon-talon. Natawa siya sa naging reaksyon ng anak. Hanggang sa may napansin siya, nilingon niya ang bandang entrada ng pool at nakita niya roon si David. Nakatanaw ang lalaki sa kanila. Kagad itong umalis doon nang mapansin na nakatingin siya rito. Binalik niya ang tingin sa anak. Dalian na natin para makakain na tayo. Tapos na si Sir kumain. Aniya sa anak. Natuwa ang anak at binilisan nga nito ang kilos para makakain na. Hindi sila pwedeng kumain hanggat hindi pa tapos ang kanilang amo. Hindi yun rule sa bahay. Sariling rule niya iyon upang maiwasan nila si David. Ito lang ang natatanging paraan para mabayaran nila ang lalaki. Noong malaman niyang may amnesia ito, ay nagbagong isipan niya. Hindi niya alam kung anong nangyari kay David noon, ngunit ayaw niya nang alamin pa. Pagkatapos nito ay aalis sila ng kanyang anak. Magpapakalayo-layo sila, katulad ng ginawa nila noon. Kumain ka ng marami, ito pa, kain pa. Inilagay niya lahat ng ulam na tinabi niya para makakain ng maayos ang anak. Kaya lang napansin nitong wala siyang ulam sa plato niya. Ikaw po, bakit wala ka pong ulam? Kinain ko na, busog na ako, kaya kumain ka lang dyan. Pagsisinungaling niya kahit ang totoo, puros kanin lang ang sinusubo niya. Ang sarap nito, Mama. Parang gusto ko nalang tumira habang buhay rito, sa bahay ni Sir. Tito, araw-araw masarap ang ulam natin. Doon sa atin, parating dilata. Reklamo nito. Napabuntong hininga siya. Hindi pwede, anak. Balang araw, aalis din tayo rito. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Bakit naman po? Natigilan siya at hindi kaagad nakasagot. Ilang saglit pa ang dumaan bago niya nasagot ang tanong na iyon. Kasi hindi pwede. Huwag mo nang itanong. Tsaka maghanap si Mama ng mas magandang trabaho para mas masarap parati ang ulam natin. Mas maganda pa rito. Mas malaki ang sahod. Mas magara. Napalunok ang anak at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Kayo pang bahala. Napangiti na rin siya, mabuti naman, at naiintindihan siya nito kahit hindi niya nasagutin pa ang mahirap na tanong na iyon. Kinagabihan ay inasikaso niyang hapunan. Linggo kaya nasa bahay si David. Katulad noon na natili lang sa bahay ang lalaki. Puhugas nito, anak. Aniya sa bata matapos niyang balatan ang carrots. Opo, akin na po. Anito tapos ay inabot ang carrots, tapos sinugasan. Mama, ako na pong magbalat. Umiling siya. Hindi pwede, baka masugatan ka pa. Kailan pala ako mag-aaral magbalat? Malaki na po ako. Kaya ko na po yan. Giit nito. Pinindot niya ang ilong nito. Huwag kang mainit, balang araw. Ikaw na magluluto ng ulam natin. Napangisi ang anak. Tapos nilang magluto ay kaagad nilang inayos ang hapagkainan. Tapos ay sabay silang umalis ng kanyang anak upang magtungo sa likod. Doon sila tatambay hanggang sa matapos sa pagkain ang amo nila. Where are you going? Let's have dinner together. Napatingin silang dalawa kay David. Tapos ay nagkatinginan sila ng anak. Animo pareho silang nagulat sa sinabi ng lalaki. Let's eat. Maupo na kayo. Patuloy ni David. Tapos ay nauna sa hapag. Kaya ngali-ngali silang dalawa ng kanyang anak na sumunod at nagtungo sa kabilang upuan. Hindi niya alam kung bakit biglang naisip ng lalaking iyon. Nagsimula nang kumain si David nang mapansin nitong hindi pa sila kumakain. What are you waiting for? Anitong nakakunot ang noo. Nagpipray kami bago kumain. Si Fiona mismo ang sumagot. Natigilan si David at halatang napahiya sa sinabi ng bata. Huminto ito sa pagsubo at tumango-tango. Sumenyas itong magdasal muna sila bago kumain. Kaya siya na mismo ang nagsimulang magdasal para sa kanilang lahat. Nang matapos ay nagmulat siya ng mata. At tila kanina pa may nakatitig sa kanya habang nakapikit siya, kaya bumaling siya sa pinanggalingan ng tingin na yon. Saktong nahuli niya si David na agad na nagbawi ng tingin at nagpatuloy na sa pagkain. Hayaan mo na dyan. Ako nang bahala dyan.
Aniya sa anak niyang abala sa pagtabi ng mga ginagamit sa pagluluto. Maupo ka na doon. Mukhang ayaw pa sanang iwan ng anak niyang sink, pero dahil inutos niya kaya napilitan nitong sundin ang sinabi niya. Nakanguso na naupo si Fiona sa upuan. Alam ni David kung anong oras sila dapat kakain kaya hindi niya na ito tinatawag para bumaba pa. Ilang saglit lang ay bumaba na si David. Hindi niya maalis ang tingin dito. Bagong gising at magulo pa ang buhok pero gwapo pa rin ang lalaki. Napailing siya upang gisingin ang sarili. Hindi niya dapat iniisip ang ganon. May namamagitan sa kanila noon ang lalaki pero matagal na yon at kailangan niyang kalimutan iyon. Imbis na bigyan ng pansin ang lalaki ay mas mabuting anak niya na lang ang aasikasuhin niya. Naupo na siya sa tabi ng kanyang anak at nilagyan ng kanin at ulam ang plato ng bata. Kumain ka na. Aniya sa bata. Nakita niyang bumaling sa kanya si David. Saglit silang nagkatinginan, ngunit siya na agad ang umiwas ng tingin. Fiona, nag-aaral ka pa ba? Natigilan siya at napalingon sa nagtatanong na si David. Kumunot ang noo niya. Bakit nito tinatanong iyon? Hindi pa po. Malayo ang school. Napatingin siya sa lalaki. Nagulat siya nang mapagtantong nakatingin din pala ito sa kanya. Tsaka binalik nito ang tingin sa anak nila. Ngumiti ang lalaki sa bata. Pwede ka mag-aral habang nandito ka. Namilog ang mga mata ni Fiona. Talaga po? Napatayo si Fiona sa gulat at saya. Tumango si David at ngumiti. Hindi siya nakapagsalita pa. Hindi niya gusto ang ideya ni David. Kung may gagastos para sa pag-aaral ng anak niya, ay siya iyon. Nandoon siya upang bayaran ang gastos ni David sa kanya sa ospital. Hindi niya nakakayanin kapag nadagdagan pa ang utang nila sa lalaki. Ayaw niyang magtagal sila roon. Mama, matutulog na po ako. Ani Fiona matapos silang kumain. At tapos na sila sa pagliligpit. Bahagya siyang ngumiti sa bata at tumango. Sige, akyat ka na. Ako nang bahala rito. Tapos umalis na ang bata. Wala pa siyang balak na matulog. Hindi rin naman siya makakatulog ngayong gabi dahil parati niyang iisipin ang offer ni David sa anak niya. Kaya balak niyang kausapin ngayon ang lalaki. Tinapos niya ang huling plato sa sink. Tapos ay nagpunas at nangalingaling nagtungo sa hagdan. Hindi siya dapat nakikialam pa sa buhay niya. Matagal kanya nang binura sa buhay niya, Dalisay. Aniya sa sarili. Kailangan nitong malaman ang side niya. Hindi niya hayaang basta-basta na lang sila nitong diktahan. Kaya lakas loob na humakbang siya paakyat sa hagdan tungo sa office ng lalaki. Nang makarating siya sa pinto, ay walang pagdadalawang isip na kumatok siya. Garin, bukas yan. Anito mula sa loob. Kaya kaagad siyang pumasok. Kaagad na nagtama ang mga mata nila. Sinara nito ang laptop nang makita siya. What is it? Seryosong mga mata nito na nakatingin sa kanya. Ganun din ang tingin na binibigay niya rito. Nandito po ako para sabihin, tinatanggihan ko ang offer mo sa anak ko. Hindi niyo po siya pag-aaralin. May ipon po ako para doon. At ako ang gagasto sa pag-aaral niya. Malaking tulong iyon pero salamat na lang. Direktang sabi niya upang hindi na humaba pang usapan. Iyon lang po ang pinunta ko rito. Pasensya na sa abala. Aalis na ako. Akmang aalis na siya nang magsalita ito. Kailan pa? Kunot noong nilingon niya ito. May panunuya sa mga mata ng lalaki nang magtama ang mga tingin nilang dalawa. Ha? Ano yan ang di maintindihan ang sinabi nito? Kailan mo pa siya mapapag-aral niyan? Nagbabayad ka pa para sa utang mo sa akin. Mabibehind ang bata. Problema ko na yun, David. Putol niya na ikinatigan ng lalaki. Mawalang galang na. Haalis na po ako. Hindi na nakapagsalita pa si David dahil nakalabas na siya ng pinto. Wala siyang pakialam kung magalit ito o ano. May karapatan naman siyang magdesisyon para sa anak niya. Masyado nang nakikialam si David sa kanila ng bata. Ama ito ni Fiona pero wala na itong karapatan sa kanilang dalawa ngayon. Mag-aaral na raw pa ako, sabi ni Sir. Kailan kaya ako mag-uumpisa?
Isang umaga ay bigla iyong naitanong ng anak niya. Nasa hardin sila at inaasikaso ulit ang mga tanim nila sa may pool. Tumikim siya bago nagsalita. Siguro sa susunod na taon? Hindi ako sigurado. Hintayin na lang muna natin. Kagabi niya pa iniisip kung papaano siya makapag-ipon para makapag-aral ang anak niya. Tama naman na habang nasa bahay sila ni David, ay nag-aaral din ang bata. Baka mapag-iwanan nito ng mga kaedaran nito at hindi ito makapag-aral sa taon na iyon. Nakita niyang nalungkot ang bata, umaasa itong makapag-aral kaya niintindihan niya ang nararamdaman nito ngayon. Nahanap ng paraan si Mama. Makapag-aral ka sa taon na ito. Ano yung dahilan para bumaling sa kanyang anak? Kaya lang, Mama. Umiling siya. Alam niyang nag-aalala itong baka di niya kayanin lalo pat nagbabayad sila ngayon kay David. Pero hanap pa rin siya ng paraan. Ayos lang. Nakakahanap ng paraan si Mama. Tapos ay ngumiti siya rito ng may gaan. Ngaling-ngaling gumanti naman ang ngiti ang anak. Halatang hindi pa rin sure sa sinabi niya. Samantala, gulat ang bumakas sa mga mata ni David nang magising. Matapos siyang puntahan ni Dalisay noong gabing iyon, ay hindi siya nakatulog kaagad. David. Ang namutawi sa bibig niya. Nung binanggit nito ang pangalan niya ay biglang sumakit ang ulo niya at sunod-sunod nang rumaragasa ang mga alaala sa isipan niya na parang sapa. Hindi niya tinigilan ng sakit at ang mga alaala na biglang sumusulpot sa isipan niya hanggang sa nakatulugan niya ang mga iyon. Nagising siya, nabasa ang pisngi ng luha. Napasapo siya sa ulat, hirap na tumayo saka nagtungo sa glass wall sa gilid. Sumilip siya sa baba at nakita niyang mukha ng babaeng dahilan ng lahat kagabi. Tumingala si Dalisay sa gawi niya at natulala siya. Naalala ko ng lahat. Wala sa sariling namutawi sa bibig niya. Ang dalampasigan, ang buong kabahayan, ang bawat sulok nito ay sumusuka ng mga senaryo sa nakaraan. Malaki ang bahay at hindi ito tulad ng dati. Hindi na iyon ang dating bahay na nasa alaala niya. Lahat ay binago. At ang mukha ng babaeng nagmamakaawang paniwalaan niya ay sumilay sa alaala niya. Ngunit imbis na paniwalaan nito ay tinakwil niya pa. Ang babaeng iyon ay heto sa bahay niya. Nandito upang bayaran ang bagay na dapat hindi na nito ginawa pa. Dahil sa totoo lang, siyang may malaking kasalanan sa babae. Tulala siya habang pinagmamasdan itong papasok kasama ang bata na sigurado siyang anak nilang dalawa. Itinakwil niya ito noon kasamang kanilang supling. Nagtagis ang bagang niya. Pinipigilan niya ang luhang umalpas sa mga mata. Hindi niya lubos maisip kung gaano kasakit ang mga pinagdaanan nito. Papaano nito pinalaki ang mag-isa, ang anak nila? Papaano nito kinaya ang pait at pasakit na binigay niya? Handa na po ang pagkain. Kumain na po kayo. Formal na sabi ni Dalisay nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit imbis na magsalita ay nanatili siyang tulala. Hindi makapagsalita at hindi rin maalis ang mga mata sa babae. Hanggang sa lampasan siya nito. Sunod na pumasok ang bata nang umiti sa kanya at bahagyang yumukod bago siya nilampasan. Anong klaseng kaulang hiyaan ang nagawa niya? 5 araw na hindi umuwi si David sa mansyon. Hindi niya alam kung ano ang problema ng lalaki. Kaya lang hinahanap ito ng anak niya. Panay tanong ito kung kailan babalik si David sa bahay. Mama, may nagdo-doorbell. Ani ng anak niya? Pakitingnan anak, huwag mong buksan agad. Itanong mo kung anong kailangan. Utos niya sa anak habang inaasikaso ang ulam para sa umagang iyon. Araw-araw siyang naghahanda ng pagkain. Baka sakaling bumalik si David at gustong kumain agad pagkarating. Mama! Daniela raw ang pangalan niya, kaibigan daw ni Sir David. Natigilan siya sa paghihiwa ng rekados nang marinig ang pangalang binanggit ng anak. Nilingon niyang bata at kabadong umiti siya rito. Buksan mo. Aniya, kaya dali-daling tumakbo ang bata pabalik sa pinto upang buksan ang pinto.
Huminga siya ng malalim at binabangkot si Leo sa ka-apron upang maayos na harapin si Daniela. Sa bungad pa lang ng kusina ay natanaw niya na si Daniela na taas noong naglakad papasok. Mabilis na nagtagpo ang kanilang mga mata. Kaagad nagbago ang ekspresyon sa mukha ng babae nang mapagtantong tamang nakikita nito. Oh, kalaunan ay nagbitiw ng nanunuyang ngisi si Daniela. Pinalingan niyang anak. Pumasok ka muna sa kwarto. Nakangusong tumango si Fiona. Nang mawalang anak ay hinarap niya si Daniela. Wala si David dito. Ilang araw siyang hindi umuwi. Kung gusto mo siyang puntahan, tawagan mo na lang. Natitiyak kong nakokontak mo siya. Formal niyang sabi kay Daniela. Yes, of course. Hindi talaga uuwi yun lalo na kung ikaw ang nandito. Hanggang ngayon pala'y pinipilit mo pa rin ang sarili mo sa kanya. Ganun ba talaga kakapal ang mukha mo? Ani Daniela sabay ngisi. Nanatiling malamig ang mga mata niya, nasasaktan siya sa loob-loob niya, pero kailangan niyang ipakitang hindi siya apektado. Ayaw niyang magbukhang talunan sa harapan ng babae. Ilang beses na siyang nagbukhang talunan noon, kaya tama na iyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo, at hindi ko rin kailangan mag-explain sa'yo. Balak niyang bumalik sana sa kusina pero biglang hinawakan ni Daniela ang braso niya upang hindi siya tuluyang makaalis. Daniela? Ayaw mo pang aminin na desperada ka talaga? Anito sa nanlilisik na mga mata. Ngayon niya napagmasdan ang malapitan si Daniela. Mukhang lumalaki ng eye bags nito at hindi na kasing blooming katulad noon. Hindi niya alam kung anong nangyari rito sa mga nagdaang panahon na wala siya. Solo na nito si David at matagal siyang nawala, dapat masaya ito ngayon. Pero ito, at kabaliktaran ang nakikita niya. Bahala ka sa gusto mong isipin. Sinagot ko ng katanungan. Kung gusto mong malaman, wala dito si David. Kaya pwede ka nang umalis. Aniya sa kalmadong tono. Nagtagis ang bagang nito at ngumisi. Hinihintay ko siya. Dito lang ako. Tapos ay binitaw niya siya nito. Sa kabilang banda ay narinig lahat ni Fiona ang mga insultong sinabi ng babaeng nagngangalang Daniela sa mama niya. Sinundan niya ng tingin ng babae na umupo sa sofa sa sala ng mansyon. Nakangiti siyang lumapit kahit nagngingit-ngit ang kalooban niya. Hello po. Aniya sa babae. Tas ang kilay na nilungon siya ng babae. Kinakausap mo ako? Sino ka ba? Anito sa mataray na boses. Opo, ako po si Fiona. Ako ang anak ni Mama Dalisay. Aniya sa masiglang tono. Namilog ang mga mata nito at kalaunan ay natawa. Ang tawa nito ay tawa na tila ng iinsulto. Wow! So, sinama niya rito ang bunga ng kalandian niya. Bubulong-bulong ni Daniela. Pero hindi yun nakatakas sa pandinig niya. Hindi po malandi ang mama ko. Kita mo po yung suot niya? Formal na pananamit po iyon. Iyon ang uri ng babaeng kagalang-galang, hindi po tulad ng iba dyan. Aniya sabay sulyap sa suot ni Daniela na dress. Maikli iyon na halos kita na ang kaluluwa dahil sa ikli at revealing. Namilog ang mga mata ni Daniela at nagtagis ang bagang. Hindi nito inasahan na magsasalita siya ng ganon. Anong sinabi mo? Bastos kang bata ka. Buliyaw ni Daniela. Ngumiti lang siya. Oops, sorry po. Pero kasi po, magalang po talaga ako. Magalang ako sa mga taong kagalang-galang. Mabait po kasi ang mama ko kaya natuto po ako sa kanya. Kaya lang po, hindi ko po naman ang kabaitan ng mama ko. Baka hindi nyo alam, maldita po talaga ako. Hindi malis ang pagtagis ng bagang ni Daniela. Halatang hindi naasahan na makakarinig ito ng ganun mula sa bata na tulad niya. Bata pa siya pero malapit na siyang mag 7 years old. Kahit pa paano ay naiintindihan niya ang takbo ng mga bagay-bagay sa paligid niya. Hindi alam ng mama niya pero siya ng pinakamaldita sa palengke dati. Natutunan niya iyon sa mga kalaro niya. Masyadong mapagkumbaba ang mama niya, bagay na ayaw niyang sundin. Gusto niyang matutong lumaban para sa mama niya. Kung hindi kayang protektahan ng mama niya ang sarili nito, ay siyang magiging protection nito.
at hindi niya papalampasin ang Daniela na ito. Bakit nga ba po pala kayo nandito? Sabi ni Mama, wala ritong hinahanap nyo, kaya pwede na po kayong umalis. Titimplahan ko sana kayo ng juice pero sayang ang juice iinumin lang ng basura. Nanatilang nanunuy ang ngisi niya sa labi habang sinasabi iyon. Napatayo si Daniela at bahagyang hinawakan ang braso niya. Ikaw nabubit ka. Anong sabi mo? Nang gagalaitin na sigaw ni Daniela. Tumingala siya sa CCTV tapos tumingin sa kamay nito sa braso niya. Bumuo ng kuko ni Daniela roon pero ininday niya ang sakit. Alam mo po, yung kalaro ko noon sa palengke. Napakulong niya yung alin na nanakit sa kanya. Aniya na nakangisi. Natawa ito. Akala mo matatakot mo ako? Ngumisi din siya. Hanggang sa nakita niya ang parating na si Sir David. Hindi ito napansin ni Daniela. Aray! Aray! Tama na po! Pagdadrama niya, kaagad siyang umiyak. Anong drama mo na yan? Ang tapang mo kanina tapos magdadrama ka ngayon? Natatawang sambit ni Daniela habang hawak pa rin siya ng mariin sa braso. Daniela! Tumagandong ang boses ni David sa malaking buluagan. Kaagad na lumapit ang lalaki upang tanggalin ang kamay ni Daniela sa kanya. Nakita ni David ang sugat sa braso niya. Nagmarka ang kuko ni Daniela roon. What the fuck? Bulian ni David at hindi napigilang itulak si Daniela na kaagad na napasubsob sa sahig. Tumingin siya kay Daniela. Nagkatingin sila ng babae at nakangisi siya rito. Nagtagis ang bagang nito sa nakita nito sa kanya. That devil! Tinuro siya ni Daniela. Ang kapal naman ng mukha mong pakita rito. Umalis ka na bago pa magbagong isip ko at ipahuli kita sa mga pulis. Matigas ang mga salitang binitaw ni David. Nanininggit ang mga mata ni Dalisay nang makita niya ang eroplano na sasakyan nila. Isang araw bigla na lang nagyaya si David na mag-travel. Kailangan ko ang service mo doon. Busy ako at walang mag-aasikaso ng pagkain. At ibang kailangan ko. You need to go with me. Iyon ang huling sinabi ni David at talagang ginawa pang dahilan ang bagay na iyon gayong alam niyang kakain ito sa mga restaurant doon. Anong use niya doon gayong di naman siya magluluto roon? Tara. Nagulat siya nang bigla na lang sumigaw ang anak niya. Nagulat siya sa outfit nito. Malaki ang sun hat nito na may malaking bulaklak pa na disenyo. Tapos naka-short at backless pa. Hindi tayo turista, anak. Bakit naman ganyan ang ayos mo? Aniya napahiya sa pinanggagawa ng anak niya. Ay, di ba po ganito ang suot ng mga pupunta ng dagat? Anito sa inosenteng reaksyon. Natawa na lang siya. Kagabi pa ito excited matapos malaman na isasama sila ni David sa business trip nito. Tara na. Ani David nang makalapit sa kanila. Namilog ang mga mata ni Fiona at pakiambot-kembot pa na sumunod kay David. Napasapo siya sa noo. At talaga si David pa ang tagabitbit ng gamit ng anak niya. Nagmukhang alalay tuloy si David. Nang makarating sila sa Kalapan, ay kaagad silang naghanap ng makakainan. Ang tanging available ay ang Korean restaurant na hindi pa nila subukan kahit kailan. Bulalas ni Fiona, sabay nga at paypay sa bibig. Bakit? Napasok ka? Nag-aalala niyang tanong. Kagad na nakapagtawag ng staff si David upang maghingi ng malamig na tubig. Tinuro ni Fiona ang kulay green na bagay sa isang maliit na plato. Bakit po ang hanghang ng avocado nila dito, Mama? Kainis. Maiyak na sabi ni Fiona. Wasabi yan, hindi avocado. Natatawang tura ni David. Napapailing na lang siya. Wasabi. Napatango-tango si Fiona. Grabe, wasabi? Wala kang masabi sa pangit ng lasa. Napatawa silang parehas ni David sa sinabi ni Fiona. Nagatinginan sila ni David. Saka siya na nahimik at kaagad na nag-iwas ng tingin pareho. Sunod ay nagtungo na sila sa location kung saan kikitaan ni David ang client niya at kung saan gagawin ang meeting nila ng ibang staff sa branch ni na David roon. Magbubuk na muna sila ng hotel
kasi doon sila maghihintay ni Fiona habang wala si David. Available po ang couple room namin at may discount since anniversary ng hotel namin, sir ma'am. Ani ng receptionist ng hotel. Namilog ang mga mata niya. Hindi sila couple ni David. Ilang saglit ay sumulpot ang anak niya. Kasama niyo po palang anak niyo? Gusto niyo ng family room? Ani ng babae. Kukunin namin yon. Biglang sumingit si David. Gusto niya sanang itamang akala ng babae pero hindi na siya nakapagsalita dahil binitbit ni David ang mga gamit nila. Kating-kati na siyang ipagsigawan sa buong hotel na wala silang relasyon ni David. Kaya lang wala siyang magawa, kaya naiinis siya. Nilingon niya si Fiona na kanina pa ngiti-ngiti habang nakasunod sa kanya. Bakit? Ano yung nakakunot ang noo sa anak? Ngumisi ito lalo. Sabi ng babae kanina, anak niyo raw ako ni Sir David. Namula siya. Tara na, nagkamali lang yon. Humagiking ang anak niya sabay sunod sa kanya. Kung may enough na pera lang siya, ay kukuha siya na ng isa pang silid para hindi sila mapagkamalan na pamilya. At talagang hindi tinama ni David ang maling akala ng receptionist. Talagang sinakyan pa nito. Madaling natapos si David sa gagawin nito sa araw na yon. Sa tabing dagat sila kumaing tatlo. Wow! Ang sarap ng mapagkain nila rito! Bulalas ni Fiona sabay subo. Agad niyang dinampot ang juice upang ilapit sa anak. Ngunit kasabay niyang nag-abot ng juice si David, kaya tuloy. At dalawang juice ang nasa kay Fiona. Palipat-lipat ang tingin ni Fiona sa kanilang dalawa. Tapos ay palim nang ngumisi ang bata. Kumain ka na. Ani David sa kanya. Napalunok siya at tumango. Ikaw rin. Tumango si David. At mas lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Fiona. Masayang isang linggo na business trip. Imbis na stress ay kakaibang kaginhawaan. Ang dulot niyon para sa kanilang tatlo. Buong linggo na magkasama sila, ang mga bagay na hindi nila nagawa noon ni David ay nagawa nila ngayon kasama si Fiona. Nakikita niyang masaya rin ang bata. Nakikita niyang banding ng dalawa habang ginagawa nila ang mga activities roon. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti habang pinagmamasdan ang banding ng dalawa. Ngunit kalakip ng kaligayahang iyon ay ang takot. Takot na baka ma-attach ang anak niya sa lalaki. Balang araw aalis sila doon at iiwan nila si David. Pagkatapos siyang mabayaran ng utang niya rito, ay hindi na sila magpapakita sa lalaki. Ipinampangako niya iyon sa sarili niya. Walang maalala si David tungkol sa nakaraan nilang dalawa. Ayos na iyon at nang hindi sila mahirapan pareho, oras na handa na silang pareho na maghiwalay ng landas. Kain ka pa. Natauhan siya nang marinig ang boses ni David. Tapos ay nakita niyang nilagyan ng lalaki ng kanin ang plato ng bata. Opo, masayang tumango ang anak niya. Tapos ay ganadong kumain ang anak niya matapos lagyan ni David ng kanin ng plato nito. Kita niyang kislap sa mga mata ng anak niya sa tuwing pinupuri ito ni David o kaya'y sa tuwing kakausapin ito ng lalaki. Ani mong sapat na ang mga salita ni David upang buuin ang araw ng anak nila. Biglang tumunog ang cellphone ng lalaki, dahilan para tumayo ito at lumabas. Natapos sila sa pagkain ngunit hindi pa nakakabalik si David, kaya tinakpan niyang pagkain tapos nagtungo siya sa opisina ng lalaki sa taas. No need to investigate her. Naalala ko ng lahat. Ang lahat ng nakaraan namin. Ang tungkol sa bata. Ang tungkol sa nagawa ko noon. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung papaano ko ito aayusin. Sa ngayon, gusto ko munang manatili sila rito. Magkukunwari akong walang maalala hanggang sa maging maayos kami. Natigilan siya sa sunod niyang narinig. Hindi siya makagalaw, gulat, at tulala lang siya. Nang mag-sink in sa isipan niya ang lahat ng narinig, ay kumuyom ang kamao niya. Nagkukunwari itong walang maalala all this time. Ay niloloko lang pala siya nito. Hindi niya inakalang ganun ito ka-selfish para gawin iyon. Umatras siya at wala sa sariling bumaba. Diretso siya sa silid na ginagamit nila ni Fiona. Mama, ano pong ginagawa niyo?
Ani ng anak niya na halatang naguguluhan. Nag-iimpake ako. Aalis na tayo rito. Aniya sa seryosong boses. Hindi na nakapagsalita ang anak niya. Nang lingunin niya ito ay nakatulala ito. Halatang hindi tanggap na aalis sila. Isa ito sa kinatatakutan niya ang mag-react ng ganito ang anak niya. Kasi hindi dapat ganito. Kasi dapat tanggap nito na balang araw aalis din sila roon. Napag-usapan na natin ito, Fiona. Aniya sa di makaimik na anak. Pero bakit biglang? Kasi kailangan. Hanap ako ng paraan para mabayaran ang balance natin sa kanya. Napagtanto kong, hindi ka makapag-aral kung andito tayo. Hindi ka dapat mabehind sa mga kaidaran mo. Pagdadahilan niya, ayos lang naman po. Para sa akin hindi, Fiona. Nagtaas na siya ng boses sa inis. Kasi biglang ayos na dito, na hindi ito makapag-aral basta't huwag lang silang umalis. Ani mo mas gugusin pa nitong manatili roon, gayong hindi dapat. Hindi dapat kasi kahit ama nito si David, ay hindi nila deserve ng anak niya. Ang selfish na tulad ni David. Masasaktan lang ito sa huli. Oras na gawin din ng lalaki sa anak nila ang ginawa nito sa kanya noon. At natatakot siyang mangyari iyon. Ayaw niyang maranasan ng anak niya iyon. Baka kasi talikuran din ito ni David balang araw. Mama, nanginginig ang boses na sambit ng anak niya. Ihanda ko ng mga gamit mo. Maligo ka na at magbihis. Aalis na tayo. Aniya na may tono ng pinalidad. Puprotektahan niya na lang ang anak niya sa makasarili at materialistic nitong ama. Ngayon niya pinagsisihan kung bakit pumayag pa siya sa gusto ni David. Sana pinag-ipunan niya na lang ang utang niya rito. Hindi sana nagkaganito. Umiiyak ang batang si Fiona nang makalabas sila ng silid. Nagulat si David nang makita silang may bitbit na bagahe. I-check mo ang mga bag namin. Kung may duda kang nagdakaw ako. Malay mo, gawin ko ulit yung ginawa ko noon, David. Aniya, at sumilay ang tipid ng ngiti. What are you doing? Ani ng lalaki habang palipat-lipat ang mata sa bagahe nila at sa kanila. Iyong pinagkasunduan natin. Ikaw nang bahala doon kung balak mo akong kasuhan. Hindi ko yung tatakbuhan. Babayaran kita. Huwag kang mag-alala. Tapos ay kinuha niya ang mga bagahe nila at hinawakan ng kamay ng anak. Hindi pa rin maampat ang pag-iyak ng anak niya. Kung ayaw mo i-check ang bagahe namin, ikaw ang bahala. Aalis na kami. Aniya, at nagsimula ng maglakad. Natulala si David at hindi na sila nagawang sundan pa. Habang palayo siya sa bahay at naririnig niya ang mga hikbi ng anak ay parang dinudurog ang puso niya. Pakiramdam niya, siyang kontrabida roon. Pakiramdam niya, siya pa itong nakakasira ng magandang larawan. At ang kakaibang bigat at sakit sa puso niya ay heto at ginugulo siya ng bawat hakbang niya palayo sa mansyon. Natanan nilang tricycle sa unahan, patungo iyon sa terminal ng bus. Pumara siya ngunit nanginginig ang kamay niyang nakataas. Hindi niya alam kung nagkakasundo ba talaga ang puso niya at utak. Kasi bakit ganon? Bakit parang ang hirap humakbang palayo? Mama! Sambit ng anak niya habang palapit ang tricycle. Humigpit ang kapit nito sa kamay niya na animo, may konting pagtutol doon. Pero nang nakalapit ng tricycle, ay hinila niya na ang kamay ng anak. Napalingon siya nang mapansin na ayaw nitong humakbang. Ngunit nilakasin niyang hila rito upang mapilitan nitong sumunod sa kanya. Nagtagis ang bagang niya nang makaupo na sila sa tricycle. Nanatili ang matay niya sa unahan bago nagsalita. Sa terminal ng bus po. Aniya sa driver. Habang umaandar ang tricycle ay palakas ng palakas ang hikbi ng anak. At habang nasa biyahe sila ay para siyang sinasakal sa naririnig mula kay Fiona. Maliban doon ay may ibang misteryosong pakiramdam din siyang nararamdaman na nagpapadagdag sa bigat ng puso niya. Naku naman! Bakit ngayon ka lang bumalik? Alam mo naman na di mo pag-aari ang mga silid ko rito. Malamang napaupahan ko sa iba. Anong kikitain ko kung hayaan ko lang na nakatenga dyan? Alam nga naman hintayin pa kita. Iyong bayarin ko hindi maghihintay iyon kaya hindi mo ako masisisi kung pinasa ko ito sa iba.
Ani ng landlady habang ngumunguya ng bubble gum at nagpapaypay ng abaniko. Napalunok siya. Bumalik sila sa dating tinitirhan nila. Umaasa siyang may babalikan pa siya. Maging ang trabaho sa palengke ay binigay na rin sa iba. Ibig sabihin ay wala na siyang trabaho ngayon. Ang malalay, wala na rin ang inupahan nila noon dahil binigay na sa iba. Kanina patahimik ang anak niya. Wala itong imik habang papunta sila roon. Mukhang wala rin itong balak na kausapin siya matapos siyang pilitin itong sumama. Hindi niya lang inaasahan na magagalit ito ng ganun sa kanya. Hindi naman ito lubusang kilala talaga si David. Pero ito, at ganito kalala ang reaksyon ng bata sa naging pasya niya. Papaano pa kaya kapag nalaman ng anak niyang ama nito si David? Baka magkaroon pa ito ng rason na iwan siya at sumama kay David. Napalunok siya nang makaramdam ng kabasan na isip. Kumain na muna tayo. Alam ko nagugutom ka na rin, anak. Aniya sa bata, kaya lang nanatili itong tahimik. Naninibago siya. Hindi ganito si Fiona noon. Bigla na lang itong nagkaganito dahil kay David. Naglakad sila tungo sa labasan, ngunit nagulat na lang siya ng isang kotseng biglang sumulpot. Muntik na silang masagasaan kung di agad ito nakapag-brake. Ayos ka lang? Kaagad niyang tanong sa anak niyang wala sa sarili at mukhang walang pakialam sa nangyari ngayon lang. Ayos lang kayo? Isang lalaking humahangos na bumaba mula sa kotseng minamaneho ang nagsalita. Nilingon niya ito nang mapagtantong familiar ang boses ng lalaki. At nang lingunin niya ay kilala niya kaagad ito. Jed? Namilog ang mga mata niya. Dalisay? Maging ito ay nagulat. Si Jed ay anak ng attorney na siyang nag-asikaso sa papeles upang may benta niya ang mga ari-arian ng kanyang ama. Kababata niya si Jed. Malapit na malapit ito sa pamilya niya kaya maging sila close rin sa isa't isa. Oh my God! Bulalas ni Jed sabay sugod sa kanya upang ikulong sa mahigpit na yakap. Napangiti siya nang maramdaman ng mainit na yakap ng kaibigan. Napansin ni Jed ang bata na hawak niya sa kamay niya. Kunot noong humiwalay si Jed at nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya. Siyang anak ko. Aniya na nakangiti. Alam ni Jed kung kaninong anak si Fiona kaya't hindi niya sabihin na gets ni Jed ang sitwasyon niya. Let's catch up. Tara. Lumapit si Jed sa sasakyan nito at pinagbuksan sila ng pinto. Nilingon niyang anak at hinila. Nakabusangot si Fiona. Humantong sila sa isang restaurant, nag-order ng maraming si Jed. Kapansin-pansin na walang gana sa pagkain si Fiona. Hindi na kayo makabalik sa inuupahan niyo noon? Ani Jed habang nakakunot ang noo. Tumango siya. Binigay na sa iba. Sa iba na lang kami magkahanap. Papaano kapag di kayo nakahanap ngayon? Bumukas ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Bahala na. Tapos ngumiti siya matapos magkibit balikat. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Jed bago nagsalita. Pwede kayo sa kondo ko habang hindi ka pa nakakahanap ng matutuluyan niyong dalawa. Offer ng lalaki. Tatigilan siya. Kaya lang, mas delikado sa labas. At least safe kayo sa kondo. Tutulungan na rin kitang maghanap. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung saan mas maganda tsaka tutulungan na rin kitang makahanap ng trabaho kung gusto mo rin. Napanganga siya sa magandang offer ni Jed. Malaking tulong nga rin iyon. Lalo pat sabay na nawala sa kanya ang dalawang binanggit nito. Kailangan nila ng matutuluyan pati ng trabaho. Sumama sila kay Jed matapos silang magkwentuhan sa restaurant. Maging sa kotse ay maraming naikwentong lalaki. Nalungkot siya nang malaman na namatay na palang ama ng lalaki. Malaking naitulong nito sa kanya noon. At isa sa matalik na kaibigan iyon ang kanyang ama. Free to use this room. 3 ang guest rooms. Luckily, nakapagpagawa ako if ever may makikitulog dito. Ani Jed nang makarating sila. May second floor ang unit. Tiyak niyang mahal. Natutuwa siyang afford na ni Jed ang ganitong unit ngayon. Salamat Jed, hayaan mo. Makakahanap din kami kaagad. No need to worry. Ayos lang. Kahit kailan niyo gustong magstay, free kayo rito. This is better than rooming outside. Baka sa pagmamadali niyo,
ay mapasubo kayo sa hindi magandang paupahan. Napatango-tango siya sa sinabi ng lalaki. Tama naman ito. Nagpapasalamat siya at kahit papaano'y pinadalan siya ng tulad ni Jed sa oras ng kagipitan. Nagpapasalamat siya at hindi naman pala sila gaanong minalas. Nilapag niyang gamit nila sa kama ng guest room. Nilingon niyang anak na patingin-tingin sa paligid. Nilapitan niya ito. Magandang silid, di ba? Aniya. Matagal bago ito nagsalita. Mas magandang silid natin sa bahay ni Sir David. Natigilan siya. Ilang saglit ay nilingon siya ng anak. Hindi mo siya nakwento sa akin dati. Ano mo ba siya? May ibang bagay pa ba akong hindi alam? May lamig sa mga mata ng bata nang sabihin iyon. Napalunok siya. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Anak kasi, ayos lang. Kahit iyong dahilan kung bakit tayo umalis sa poder ni Sir David. Hindi mo rin naman sinabi sa akin. Basta-basta mo lang akong hinila palayo roon. Nagbitiw ng hilaw na ngiti ang anak niya. Gusto niyang magsalita pero hindi niya magawa. Humiga ang anak sa kama at nakatagilid itong natulog. Nakatalikod sa kanya at tila ayaw siyang kausap pa. Itong cold treatment ng anak niya sa kanya ay mahirap para sa kanya. Hindi niya pa kailanman naranasan kay Fiona ito, ngayon pa lang. Hindi lang isang linggo ang itinagal nila roon. Hindi niya rin inaasang aabot sila ng isang buwan, kaya nagdesisyon na siyang maghanap ng trabaho sa malapit. Nagsisimula na rin na pumasok sa isang public school si Fiona, kaya kailangan niyang kumita ng pera. Gusto niyang sanayin ang sarili sa kalamigan ng pakikitungo ng anak niya sa kanya. Nasasaktan siya pero kailangan niyang indahin. Umaasa siyang balang araw, bumalik din sa dati si Fiona. Hi, sorry kinagabi. Bumungad sa kanya si Jed nang pagbuksan niya ito. Katulad ng gabi-gabi nitong ginagawa, may dala ulit itong mga pagkain at sinisiguro nitong mga paborito nila ni Fiona ang dala nitong pagkain. Nagluto ako ng sinigang. Aniya. Kapag sahod niya, bumibili siya ng bangus para isigang dahil alam niyang gusto rin iyon ni Jed. Namilog ang mga mata nito. Talaga? Para itong batang binilihan ng candy sa reaksyon nito, sabay silang nagtungo sa sala at naabutan si Fiona na nagsusulat. Tinignan lang ng bata at binalik ang tingin sa ginagawa. Nagdala ako ng paborito mo, Fiona. Kumain na tayo? Masayang bunga ni Jed sa bata, pero hindi ito pinansin ni Fiona. Binalingan siya ni Jed, bakas ang kabiguan sa mga mata. Tara na, kain na tayo. Bawi niya upang maalis ang kalungkutan sa mga mata ni Jed. Walang ibang ginawang lalaki kundi ibigay ang lahat ng gusto ng anak niya. Nakikisama ito sa anak niya samantalang kalamigan ang tugon ng kanyang anak dito. Fiona anak, kumain na tayo. Yaya niya kay Fiona na ayaw pa rin umalis sa kinaupuan nito. Patuloy itong nagda-drawing ng kung ano-ano. Mauna na kayo, mamaya na ako. Anito. Lumaylay ang balikat niya sa naging sagot nito. Nilingon niya si Jed na naglalapag na ng 3 plato at 3 pares ng tinidor at kutsara. Hindi naman talaga sumasabay sa kanilang anak niya pero parating may nakalaan na plato at kubyerto si Fiona sa mesa. At si Jed mismo ang naglalapag ng mga iyon, maging si Jed ay umaasang pagbibigyan nito ng anak niya. Kumain na tayo. Aniya na lamang. Si Fiona. Nag-aalangang tanong ng lalaki. Ngumiti siya. Kakain daw siya mamaya. Patuloy na gano'n ang araw-araw nila kasama si Fiona. Araw-araw din niyang sinisisi ang sarili kung bakit pinakilala niya sa anak si David dahil hindi niya inasahang magkakaganito ang anak niya. Nasa restaurant ako malapit sa kondo. Dumiretso na kayo rito. Dito na tayo kumain. Ani Jed sa kabilang linya. Tapos siyang sunduin ng anak at nasa biyahe na bigla nalang tumawag si Jed. Napag-usapan nilang kakain sila sa labas ngayon. Birthday ng lalaki at masyado itong abala para magpa-party pa. Sa kagustuhan nitong kahit papaano ay makapag-celebrate pa rin ng birthday, ay nagdesisyon nitong sa isang restaurant na lang malapit sila mag-dinner kasama si Fiona. May bitbit siyang regalo para kay Jed at nang makarating sila sa mismong restaurant ay kumaway kaagad ang lalaki. Malawak ang ngiti nito
ang matanaw sila. Happy birthday, Jed! Aniya at niyakap ang lalaki sabay abot ng regalo niya. Salamat. Nag-abala ka ba? Natutuwang tinanggap ni Jed ang bigay niya. Nakangiti siya ang pinagmamasdan ang reaksyon ng lalaki. Ngunit naglawang ngiting iyon nang matanaw ang mga matang nakatingin sa kanila mula sa kabilang mesa. Si David. May kaharap na lalaki. Habang nagsasalita, ang lalaki ay hindi maalis ang mga mata nito sa kanya. Tila babaan sa katawan niya ang malalim nitong tingin. Nagsimula silang kumain kasama si Fiona. Nagpapasalamat siya at kahit papaano ay kumain si Fiona ngayon kasabay nila. Kaya lang hindi siya komportable sa kinaupuan niya. Kanina pa siya hindi mapakali. Pakiramdam niya ay bumabalik sa lalamunan niya ang kinakain niya. Kaya hindi na siya nakatiis at tumayo upang magtungo sa CR. Gusto niyang pakalmahin ang sarili. Dahil sa totoo lang, hindi niya alam kung papaano mag-react ngayong nasa isang lugar lang silang pareho. Kumalma ka. Kumalma ka. Aniya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Tinitingnan niya ang refleksyon doon at masasabi niyang namumutla siya. Ilang saglit pa ay may pumasok. Namilog ang mga mata niya nang makitang walang pagdadalawang isip na pumasok sa girls' comfort room si David. Gulat na hinarap niya ito. Anong ginagawa mo rito sa CR ng mga babae? Aniya nagulat pa rin. Tumunog ang lock ng pinto, nilock niya iyon. Anong ginagawa mo? Aniya na nahintatakutan. You have to explain this. Sagutin mo ako ng maayos kung gusto mong makabalik ka agad sa mga kasama mo. Anito na may himig ng pagbabanta. Napalunok siya. Boyfriend mo ba yun? Anito sabay turo sa labas. Tagtagis ang bagang niya. Pumasok ka rito para lang dyan? Nababaliw ka na ba? Just answer me directly, Dalisay. Tapos ay lumapit ito sa kanya to the point na isang dangkal na lang ang pagitan nilang dalawa. Napasingap siya sa gulat. Ano bang pakialam mo? Wala na tayo. Matagal na tayong anal, David. At saka nakabayad na ako sa utang ko sa'yo. Kaya wala na tayong... Nagulat na lang siya nang hawakan niya ang pisngi niya. Inilapit nito ang mukha at muntik na siyang mahalikan kung hindi niya inurong ang ulo niya. Tumitig ito sa labi niya at umakyat sa mata niya. I told you. Sasagutin mo ako ng maayos. Is that your fucking boyfriend? Ano ba kasi? Halikan na kita kapag hindi ka sumagot ng maayos. Anito at halatang hindi ito nagbibiro. Napalunok siya at bumukas ang takot sa mga mata niya. Now, tell me, Dalisay, is that your boyfriend? Anito sa paanas na boses. Matagal bago siya nakasagot. Hindi. Sumilay ang mapaglaro nitong ngisi bago humakbang palayo sa kanya. Sa inis niya ay tinulak niya ito sa dibdib. Tapos ay dali-dali siyang tumakbo palabas. Sinundan lang siya nito doon para lang sa tanong na iyon. Naiinis siya, lalo pa't nagpapadala siya ng pananakot nito. Kung pwede niya lang sakalin ang David na iyon. Nang makabalik siya sa mesa, ay nakita niyang naupo na rin si David sa kabilang mesa. Hindi maalis ang ngisi sa labi ng lalaki nang magtama ang mga tingin nilang dalawa. Nagtagis ang bagang niya at ibinuhos na lang sa pagkain ng inis niya. Nakatitig siya sa salamin. 7 p.m. Dadalo sa isang party si Jed. Kasama sa regalo niya ang pagsang-ayon na maging partner ni Jed sa gabing yon. She looks stunning. Ani Jed pagkapasok. Napatingin siya mula sa refleksyon ni Jed sa salamin. Nakagat niyang ibabang labi at naiyang umiti. Binubola mo naman ako. Aniya. Umiling si Jed. Walang halong biro. You're stunning and beautiful, Dalisay Corvera. Napangiti na lang siya. Salamat. Lumapit ang lalaki at may kinuwang kahita sa ilalim ng coat. Inilabas ito sa kahitang isang kumikinang na kwintas. Please, wear this. Aniya tsaka inilagay sa leeg niya ang kwintas. Hindi mo na kailangang. No, I insist, Dalisay. Kailangan mo itong suotin ngayong gabi, please. May pagsusumamo sa mga mata nito nang sabihin na iyon. Napangiti na lang siya. At nang maisuot niya,
ay tinitigan niya iyon mula sa refleksyon ng salamin. Sobrang kinang ng ganda niyon. Bagay na bagay sa damit na suot niya, mas nagmukha siyang class. Hindi ko alam kung bulag ba talaga ang ex-husband mo upang bitawan ka. Natigilan siya sa susunod na sinabi ni Jed. Napatitig siya sa lalaki mula refleksyon nito sa salamin. Nakatitig ito sa kanya. Kung hindi kanya kayang pahalagan, ako kaya ko. Nalaglag ang panga niya sa narinig. Ilang saglit na katahimikan ang lumukop sa paligid. Hindi niya alam kung paano ang approach niya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung anong isasagot sa sinabi nito. Kinakabang humarap siya sa lalaki. Baka late na tayo? Tara na. Aniya na may hilaw ng ngiti. Kaagad siyang umalis sa harapan nito at naunang bumaba. Dahil sa sinabi ni Jed, naging awkward na tuloy ang pagitan nila ng dalawa. Ilang taon ang kaibigan at parang kapatid ang turing niya sa lalaki tapos biglang magko-confess ito ng ganon? Hindi niya napaghandaan ng ganitong pangyayari. Hindi niya rin inaasahan na balang araw ay magkakaroon ito ng feelings sa kanya, masyadong mabilis at nakakagulat. Kumapit siya sa braso ni Jed pagkarating sa party upang tuparin ang pangako niyang maging partner nito sa gabing iyon. Kahit nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nila noong gabing iyon, ay ginawa niya pa rin ang lahat upang magmukhang kasuwal pa rin ang kanilang dalawang lahat. Kakausapin ko lang sila doon. Paalam ni Jed sa kanya. Tinuro nito ang mga businessman na kakilala rin noong kanyang ama. Okay. Aniya tumango. Sumili ang tipid nitong iti sabay alis. Nagtungo siya sa Engrading Teresa upang doon maghintay sa lalaki. Saktong-sakto at mukhang tahimik at walang tao roon. Bumuntong hininga siya nang makalapit siya sa barrier ng Teresa. Iniwan ka ng partner mo? Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Mula sa dilimay, nakita niya si David. Nang pumasok na ito sa liwanag ay, sa kanya naaninag ang itsura nito. Matangkad. Mas lumaki ang pangangatawan sa suot nitong itim na tox. Namangha siya sa itsura nito. Kahit sinong tumingin dito, paniguradong mamamangha. Anyways, David was a campus heartthrob back then. Maraming baliw rito noong high school pa lang sila. Ilang beses silang nag-away dahil walang respeto sa relasyon nila ang mga babaeng nagkakandara pa rito. Kung gwapo ito noon, mas lumala ngayon. Where are you going? At mga alis na saan siya nang bigla nitong hinawakan ng kamay niya. Marahan iyon. Pwede niyang tabigin pero hindi niya ginawa. Anong kailangan mo? Ani at iritadong binalingan ng lalaki. Just asking. Anito at sumilay ang nakakalokong ngisi. Natatawang humarap siya sa lalaki. Gusto niyang bawiin ng kamay pero biglang humigpit ang hawak nito roon. Gusto mo bang malaman kung gaano kapayapa ang buhay ko ngayon? Simula nung umalis kami sa pader mo, mas naging masaya pa kami ngayon. At kapag patuloy mo akong lalapitan, gugulo ulit ang buhay namin ng anak ko. Hindi nakatakas sa paningin niya ang dumaang sakit sa mga mata ni David. Ilang saglit ay ngumiti ito, ngiti na may pait. Okay, I'm sorry for that. Glad to know that running away from me makes you happy. At least may nagawa man lang pala akong tama kahit isang beses lang. May himigan ng pait at bigat sa boses ni David nang sabihin iyon. Natulala siya habang pinagmamasdan ng lalaki. Hanggang sa natauhan siya at napakurap-kurap. Aalis na ako. Better you go. Natigilan siya nang marinig ang sunod nitong sinabi. Dahan-dahan siyang lumingon dito. May gusto akong marinig mula sa'yo. Gusto kong sabihin mong totoo. Pinapangako ko na pagkatapos nito, hindi na ako magpapakita sa iyo, Dalisay. Napalunok siya habang nakatitig dito. Ano? Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Si Fiona. Anak ba natin siya? Hindi kaagad siya nakapagsalita. Saglit siyang nablangko. Kahit alam niyang balang araw ay malalaman itong tungkol doon. Pero nagugulat pa rin siya na marinig iyon mula sa mismong bibig ni David. Oo, anak natin si Fiona. Tila nanubig ang sulok ng mata niya nang sabihin na iyon.
Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni David bago tumungo. Glad to hear. Thank you for telling the truth. Nanginginig ang kamay na umatras siya at maiiyak na iniwan doon si David. Hinanap niya si Jed pero hindi niya mahagilap ang lalaki. Hanggang sa biglang tumunog ang phone niya. Kaagad niyang sinagot ang tawag. Unregistered number, kaya hindi niya alam kung sinong tumatawag. Kung gusto mong makita ang buhay ang anak mo, puntahan mong address na. Isasend ko sa'yo. Huwag kang tumawag ng pulis para walang gulo. Nabitawan niya ang phone matapos marinig ang nagsalita. Tuliro na tumingin siya sa paligid hanggang sa muling nagtamang mga mata nila ni David. Wala sa sariling umalis siya. Halos hindi niya magawang ihakba ang paa niya nang pulutin niya ang phone niya. Hello? Please, sumagot ka. Anong ginawa niyo sa anak ko? Nasaan ang anak ko? Nanginginig ang boses niya nang sabihin iyon. Kaya lang nang tingnan niya ang screen ay wala nang katawag niya kanina. Binaba na nito ang tawag. Kaya natataranta na umalis siya hanggang sa makalabas siya ng venue. Nanginginig ang kamay na inalis niya ang heels niya upang makapaglakad siya ng maayos. Dalisay! Umiiyak na nilingon niya ang tumawag sa kanya. Nalingonan niya si David, bakas ang pag-alala sa mga mata nito nang mapagtantong umiiyak siya. Si Fiona! Si Fiona! Hindi niya madugtungan ang sasabihin dahil sa taranta at takot na nararamdaman. Muntik na siyang mabuwal, mabuti na lang at nasaluka agad siya ni David. Tinulungan siya nitong pumasok sa sasakyan. Kinidnap ang anak natin, David. Umiiyak niyang pag-amin nang nasa sasakyan na sila. Ang phone mo. Anito tapos nilahad ang kamay. Kaagad niyang binigay ang phone niya. Tapos may tinawagan si David habang umaandar ang sasakyan. May papatrace akong tawag. Tapos puntahan niyo ng mga kasama mo ngayon. Huwag niyo silang bulabugin hanggat hindi pa kami makakarating. Is that clear? Anito sa tawag. Tsaka pinasibad na nito ang sasakyan. Matapos ang tawag, hindi siya matahan-tahan habang nasa biyahe sila hanggang sa maramdaman niya ang kamay nito sa kamay niya. Dahil sa init ng hatid niyon, kahit papaano'y nabawasan ang kaba sa puso niya. Mahanap natin siya. Ligtas ang anak natin. Anito sa kanya upang pagaanin ang loob niya. Minuto lang ang naging biyahe nang marating nila ang abandonadong gusali sa isang tahimik na lote. Ayaw siyang isama ni David ngunit kailangan niyang magpakita dahil siya ang kailangan ng mga kidnappers at hindi si David. Take care. Ani David at niyakap siya bago pinayagan na pumasok mag-isa sa gusali. Nakahanda ng mga tauhan ni David na naunang dumating sa location kaya 100% na nakakasiguro si David na hindi siya mapapahamak. Nandito na ako. Ilabas yung anak ko. Sigaw niya nang makapasok sa gusali. Ilang saglit ay lumabas nga ang may pakana niyon. Namilog ang mga mata niya nang sumulpot si Daniela. Daniela? Gulat na gulat pa rin na nakatitig siya sa babae. Tagulat ka pa talaga? Sure one and only enemy. It's me. Proud na sabi ni Daniela. Ang anak ko. Aniya na kinakabahan. Lumabas ang tatlong lalaki may hawak na baril sa kabilang kamay. Tapos ay sunod na lumabas ay ang isang lalaking may bitbit na sako. Tapos inalabas doon ang anak niyang walang malay. Anong ginawa niyo sa kanya? Sigaw niya nang makita ang walang malay ang anak niya. Akmang lalapit siya, pero tinutukan siya ni Daniela ng baril. Oops, saglit lang. Kailangan muna natin mag-usap tungkol sa offer ko sa'yo. Pumayag ka lang sa gusto ko magiging safety ang anak mo. Ani Daniela, umiiyak siyang tumingala sa babae. Ano yun? Sabihin mo ano yun? Sigaw niya. Sasama ka sa amin at isasaoli ko ang bata sa kaibigan mo. Kaya lang hindi kita ikikip. Ngumisi ito. Papatayin lang naman kita. Baka sakaling pag nawala ka na sa mundong to, may puwang na ako sa puso ni David. Baliw ka. Bulaw niya sa galit. Tumawa ito. Yes, and I'm proud of that. Tapos ay sumaya niya si Daniela na kumilos na siya
Umiiyak na lumapit siya at kumilos na rin ang mga tauhan ni Daniela upang ilabas si Fiona. "I-deliver namin siya nang walang gasgas sa kaibigan mo. Huwag kang mag-alala." Ani Daniela habang nanatili pa rin nakatutok ang baril sa kanya. Akmang maglalakad na sila nang biglang magsilabasan ang matauhan ni David. Mabilis na tinutukan ng mga ito ang 4 na tauhan ni Daniela. "Ibaba ang baril!" Sigaw ng leader. Nang mapagtanto ng matauhan ni Daniela na dihado ang mga ito ay, kagad na binaba ng malalaki ang baril. "Are you crazy?" Sigaw ni Daniela nang makitang bumaliktad ang matauhan nito. Umatras siya, pinahid ang luha sa pisngi. "Tumigil ka na, Daniela." Aniya na nanginginig na ang boses. "No, sino ka para utusan ako?" Ganting bulyaw nito sa kanya. "Kung hindi rin ako mananalo, mas mabuti pang sabay na tayong mawala." Tapos ay kinasa at kinalabit ni Daniela ang baril. Napapikit siya. Hindi niya nagawang gumalaw dahil sa bilis ng pangyayari. Pumutok ang baril at pinapakiramdaman niya ang sarili. Ngunit wala siyang naramdaman sa katawan niya, kaya unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni David. Nang bumaba ang tingin niya ay nakita niyang dumugo ang bandang dibdib ng lalaki. "David!" Umalingangaw ang boses niya sa buong building. Tuliro na nabitaw ni Daniela ang baril. "David!" Akmang lalapit si Daniela kay David, ngunit pinigilan ito ng matauhan ni David. Nagwala si Daniela habang umiiyak siyang nakaupo at nasa kandungan ng lalaki. "David, kumising ka, please. Kumising ka, please." Hinawakan niyang kamay ng lalaki. Hindi na nagmulat ang mga mata ni David at bumagsak ang walang buhay nitong kamay. "David!" Sigaw niya sa kawalan. Sabi nga ng iba, huwag masyadong magpakasaya. Kasi pagkatapos niyan, may kapalit. Kaya lang masyadong malaki ang naging kapalit ng lahat ng saya na kasama niya si David. Iyong mga masasayang araw na kasama nilang anak niya, ang lalaki, ay napalitan ng kalungkutan. Dapat niya bang sisihin ang sarili dahil mas pinili niyang lumayo rito imbis na pagbigyan ang sarili na makasama ito at ng anak niya? Hanggang sa huling hininga nito, pinoprotektahan pa rin sila ni David. Ito ba yun? Sinalo mo ang bahala para manatili ako sa mundong to at araw-araw kong isumpa ang sarili ko? Aniya habang nakatayo sa puntod. David Allaher. Iyon ang nakalagay sa lapida sa harapan niya. Nag-alay siya ng puting rosas matapos ang 3 taon na lumipas mula noong bumanaw ito. Tumingala siya nang magsimulang mahulog ang madahon na tuyo na tinangay ng hangin. Hanggang sa mapansin niya ang puting kotse sa unahan. Bumukas iyon at lumabas si Judd. Nagbitiw ito ng tipid ng ngiti nang magtama ang mga mata nila. Si Judd, nanatili pa rin hanggang sa mga oras na iyon sa tabi niya. Umaasa na pagbigyan niya kahit na ilang beses niyang tinanggihan. Kung saan ka man ngayon, sana maging masaya ka na. Uli kong buuin ang sarili ko kahit wala ka na. Bulong niya sa kawalan. Ani mo naririnig siya ni David. Naglakad siya palapit sa sasakyan. Ilang saglit ay isang batang naka-uniforme ang sunod na bumaba. Nakataas ang kilay nito at nakapamaywang. Baka magbago pang isip ni Tito Judd. Dalian mo na, ma. Matari na sita ni Fiona sa kanya. Hindi alam ni Fiona na ang nangyari kay David. Pagkatapos ng libing ni David, ay pinaabot sa kanya ng attorney nito ang last will nito. Ayon nitong sabihin niya sa anak na ito ang ama ni Fiona. Nakakahiyang aminin sa anak natin. Nakakahiyang ginawa ko bilang ama niya. Gusto ko siyang mabuhay na masaya at walang hinanakit sa kalooban niya. Tama ka. Ang paglayo sa akin ay makakabuti sa inyong dalawa. Isa yan sa parte ng sulat na iniwan sa kanya. Hinawakan niyang kamay ng anak at sabay silang pumasok sa sasakyan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.
bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.